Isa siyang halimaw sa martial arts na inabot ang rurok gamit lamang ang kanyang mga kamao hanggang sa pagtaksilan siya ng sarili niyang disipulo. Pagkamatay niya, nagising siya sa isang mundong pinamamahalaan ng mga level, stats, at system windows. Ngunit hindi tulad ng iba, tumanggi siyang sumunod sa mga patakaran ng Thor. Walang leveling, walang skills, hindi siya susunod sa sistema. At ang pinakamalala, ang Diyos ang kumokontrol sa mundong ito ay kamukhang-kamukha ng babaeng nagtaksil sa kanya. Kaya ba ng isang lalaking tumatakwil sa sistema na tuluyang wasakin ang Thor gamit lang ang purong lakas? Nagsimula ang kwento sa isang panahon ng matinding kaguluhan kung saan lakas ang nagpapasya sa lahat. Sa mundong ito ng martial arts, may isang nakarating sa tugatog ng kahusayan sa pakikipaglaban at sumakop sa mundo, at ang pangalan niya ay Asura. Ilang segundo ang lumipas, lumapit ang mandirigmang nakasakay sa kabayo at, nang ibaling ang atensyon kay Asura, napansin niyang baliw pa rin ito tulad ng dati. Pumunta siya rito para isakripisyo ang kanyang buhay. Kahit siya ay hindi kayang pigilan ang hukbo ng 100,000 ng mag-isa. Ano ang plano niya? Nagtanong si Asura, 100,000? Ano bang pakialam ko kung gaano man sila karami? Nagulat ang mandirigma. Ano? Sumagot ang bida na habang nahuhumaling siya sa numero, hinding-hindi niya siya matatalo. Galit na nagsalita ang mandirigma. Walang hangganan ang kawalang hiyaan niya. Tapos ay nagbigay siya ng utos na patayin siya. Napakaraming mandirigma sa likuran niya ang dumagsa ng diretsyo sa bida. Kahit na mag-isa lang siyang dumating at walang sandata, ang kapangyarihan niya ay kayang sumira ng lahat. Sa sumunod na segundo, tinipon niya ang enerhiya sa kanyang kamao saka nagpakawala ng isang malakas na suntok. Nagsipagliparan sa lahat ng direksyon ang mga umaataking mandirigma at sumulong si Asura. Napakabigat ng pressure na yon. Ang ganoon kalakas na suntok ay nag-iwan ng malaking marka sa lupa. Sa harap ng lakas nito, maging ang mga pinakamakapangyarihang pinuno na naghari sa panahong iyon ay sunod-sunod na bumagsak. At sa wakas, sa ilalim ng pangalan ng kaharian ni Asura, nagawa niyang pag-isahin ang Celestial Empire. Ilang sandali makalipas, sa kabisera ng kaharian ni Asura, Samuel, tumayo ang bida sa isa sa mga kuweba, at ang mga taong nagtipon sa likuran niya ay lumuhod at nagsimulang batiin siya. Ibinaba ni Mayawol ang kanyang tingin at sinabing, sa pagkakatalo sa napakaraming kaaway at sa wakas ay mapag-isa ang Middle Lands, wala na siyang dapat pang ikatakot sa lupain ito. Lumingon siya, tiningnan ito, at inutusang diretsuhin na siya. Bakit ba siya pinapunta nito sa ganitong lugar? Tumingala siya sa kanya at idinagdag, tulad ng alam nyo, Panginoon, kayo lang ang tanging pinuno na nagkaisa sa Middle Lands gamit ang purong lakas ng sandata. Nararapat sa kanya ang titulong pinakadakilang haring martial. Ngunit ngayon, kahit ang titulong Diyos ng digmaan ay hindi na sapat. Tumayo siya at habang tinuturo ang dumadaloy na enerhiya sa likuran niya ay nagdagdag. Kaya para ihandog ang isang combat manuscript na karapat-dapat sa karangalang ito, inimbitahan niya siya rito ngayon. Ang tanging makakayanan ang kapangyarihan ng manuscript na ito ay siya, si Asura. Sa sandaling iyon, isang malaking kopa ang lumitaw sa likuran niya, may mga kadenang lumilipad mula sa mga gilid nito, at isang pulang likido na namumuo at umiikot sa itaas. Iniunat ng Ezio ang kanyang kamay patungo rito at sinabing combat manuscript. Binalot ng pulang likido ang kanyang kamay, at ilang patak ang nahulog sa kopa. Makalipas ang isang segundo, ilang mahiwagang kadena ang sumibad mula sa likido na nagsimulang igapos ang mga braso at binti ng bida, at napatingin siya ng may pagkalito. Makalipas ang isang segundo, idineklara ni Mayawol na ang kanyang kalupitan ay nagwakas na. Simula ngayon, ang kaharian ni Asura ay mapapasakin na. Wala nang silbi ang paglaban. Kahit gaano pa karami ang kanyang kapangyarihan, hindi niya ito magagamit sa harap nitong Mugunsyon. Kumunot ang noo ng bida, pagkatapos ay sinabing kung ganoon, dapat niya itong tanggapin. Bago pa siya makatapos, naikuyom ng bida ang kanyang mga kamao at nagtanong, Mayawol, nakalimutan na ba niya kung sino siya? Nasa kanyang harapan mismo ang tadhana at kamatayan. Makalipas ang isang segundo, nagkadurog-durog ang mga kadena sa kanyang katawan at kumalat ang kanyang enerhiya sa paligid niya. Napalingon si Mayawol sa mga tauhan niya at sumigaw, bakit nakatayo lang kayo dyan? Kailangan nilang i-activate agad ang Mugunsyon Barrier. Sa sandaling iyon, nasa likuran na niya ang bida, nakaamba ang kamao sa kanya. Ngunit biglang, isang pulang likido ang namuo sa paligid niya. Tumayo siya sa gitna ng mahiwagang simbolo, habang iginagapos ng mga lubid ng pulang sangkap ang kanyang katawan. Sumigaw siya, ano ito? At pagkatapos, isang agos ng pulang likido ang kumalat sa paligid niya. Pagkatapos noon, lumapit si Mayawol sa mahiwagang simbolo na naiwan sa likido at tiningnan ang kanyang refleksyon. Pagkatapos noon, lumuhod ang kanyang mga tauhan at sumigaw na binabati nila siya, pinuno. Tinatanggap nila ang bagong pinuno ng kaharian ni Asura, at dahil doon, ang buhay ni Asura, ang kataas-taasang hari na minsan nang sumakop sa mundo, ay nagwakas na. Ilang sandali, isang system window ang lumitaw na nagsasabing ipinatawag siya bilang isang player. Gusto ba niyang lumahok? Nagtanong ang sistema, player, pakiusap, dapat niyang pindutin agad ang accept button. Ngunit makalipas ang isang segundo, binasag ng bida ang system window at nagkadurog-durog ito.
Makalipas ang ilang segundo, iminulat ni Kim Yuta ang kanyang mga mata at gulat na nagtaka. Anong nangyari? Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang ulo at naisip, isang hindi kapanipaniwala, isang nakakapangilabot na aura. Kasunod ay sumigaw ng babala si Nova na lumilipad sa tabi niya. Yuta, mag-ingat ka. Sa sandaling iyon, isang malaking kuko ng dragon ang dumiretso sa kanya, ngunit iniamban niya ang kanyang espada sa tagiliran at nasangga ang atake. Umatras siya sabay buntong hininga ng malakas, at saka nagsimulang mag-ipon ng enerhiya ang halimaw sa bibig nito. Nag-anunsyo ang sistema na naghahanda ang halimaw ng Inferno Breath na may preparation time na 2 segundo. Gulat na tiningnan ito ng AC, at pagkatapos ay isang malakas na sinag ng enerhiya ang sumabog mula sa bibig ng malaking dragon. Nag-report ang sistema, Inferno Breath, isang area attack gamit ang Fire Magic, damage na 3,000 hanggang 6,000. Sinusuri ng Ascender's Guide ang skill na ito. Analysis rate 85%. Analysis complete. Automatikong sinasangga ng Ascender's Guide ang skill. Fire resistance plus 150%. Remaining time, 1.5 minuto. Sa pagkakataong ito, hawak ng player ang kanyang espada sa harapan niya at nagpakawala ng ilang pag-atake ng taga. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa lupa at iwinasiwas ang kanyang espada. Ginamit ang Sacred Sword na Asterion, Heavenly Punishment. Nag-report ang sistema na may natitira pang siyam sa 1-0 paggamit. Ang mga marka ng malakas na pag-atake ay nagsimulang lumitaw sa katawan ng dragon at idineklara ng sistema na kumpleto na ang gawain. Ang boss ng floor 78, si Inferno Balrog, ay natalo na. Ang huling gawain ay maabot ang tuktok ng Thor at kumpletuhin ang pananakop. Pagkatapos nito, nakahina ng maluwag si Yuta at sinabing muntik ng magkatrahedya. Lumipad si Nova palapit sa kanya at nagtanong, anong problema? Lumipad siya mula sa kabilang banda at idinagdag, may problema ba? Ang tuktok na lang ng Thor ang natitira. Nagmungkahi siya na bilisan nilang lagpasan ito at bumalik na sa kanilang mga pamilya at napangiti siya nang makita ito at napansin niyang mature na siya. Ganyan dapat. Sa loob ng 3 taon, simula nang ipatawag sila sa mundong ito, patuloy sila sa pagsulong, iniisip lang ang pananakop sa Thor, kahit na ang tuktok na lamang ang natitira. Bakit siya nakakaramdam ng kaba? Ano ang naghihintay sa kanila sa kabilang dulo? Sa sandaling iyon, pinagmasdan ni Nova ang player nang may interes at tinawag siya. Nanatili siyang tahimik bilang tugon, at pagkatapos ay inilagay ang kanyang kamay sa malalaking tarangkahan, at inisip na dapat niyang ayusin ang kanyang sarili. Ano ba itong iniisip niya ngayon pa na narating na niya ang puntong ito? Matapos iyon, binuksan niya ang mga pinto, at nagtanong si Nova kung ayos lang ba ang lahat. Sumagot siya at sinabing dapat na silang umalis. Inisip niya kung anuman ang naghihintay sa kanila sa huling yugto. Walang mga halimaw rito na hihigit pa sa kanyang stats. Babalik siya sa kanyang mundo anuman ang mangyari. Ngunit sa sandaling iyon, naroon ang nilalang na lumitaw sa kanyang harapan. Sa sumunod na segundo, lumitaw si Asura mula sa agos ng usok. Tiningnan niya ng maigi ang mga player at habang nakahalukikip ay nagtanong, sino sila? Nagtaka si Yuta, ano ito? Isang matanda. Siya na ba talaga ang final boss? Pagkatapos ay tumingin si Asura sa paligid at nakakunot noong nagtanong, ano ba ang lugar na ito? Maya Wall. Saan niya siya ikinulong? At sa kagulat na naisip ni Yuta, nagsasalita siya. Kaya isa itong halimaw na may sapat na talino. Hindi. Hindi siya dapat magpakampante dahil sa hitsura nito. Ano man ang hitsura nito, ito ang final boss ng Thor, kaya tatapusin niya ito ng tuluyan. Sa mga naisip na ito, hinawakan niya ang kanyang sandata at umatake. Iwinasiwas niya ang kanyang espada, ngunit madaling naiwasan ni Asura ang kanyang atake at gulat siyang tiningnan. Pagkatapos niyon, nagdagdag pa ng ilang hiwa ang player. Tumayo siya at iwinasiwas ang kanyang espada habang sumisigaw, tapos na ito. Ginamit niya ang sagradong espadang Asterion, at iniulat ng system na mayroon pang 8 gamit ng Heavenly Punishment na natitira. Pagkatapos niyon, napag-isip-isip si Yuta at napansing mas mahina siya kaysa sa inaakala niya. Nang sandaling iyon, habang hawak ni Asura ang talim ng kanyang espada ay nagtanong, Hoy, bata. Anong binabalak niya? At si Yuta, na naguguluhan, ay tumingin sa kanya na nag-isip, hindi maaari. Nasangga niya ang kanyang ultimate attack gamit ang isang kamay. Ganito ba talaga ang final boss? Pagkatapos ay umatras siya habang binubunot ang kanyang espada at iniulat ng system, sinusuri ng Ascendant's Guide ang kahinaan ng target. Analysis rate 78%, tapos na ang pagsusuri. Automatikong tinatarget ng Ascendant's Guide ang kahinaan ng kalaban. Nang sandaling iyon, itinutok ni Yuta ang kanyang espada sa liig ni Asura, at nagulat ang system ng success rate na humigit kumulang 87.86%. Ngunit sa sumunod na segundo, pinigilan ni Asura ang kanyang espada gamit ang isang kamay at sinabing, tama na. Nagsimulang magulat ng error ang system. Bumubulusok pababa ang success rate ng Ascendant's Guide. Gulat na napatingin sa unahan si Yuta at naisip, bumagsak sa ibaba ng 1% ang success rate. Hindi pa siya nakakaharap ng ganitong kalaban noon. Ang matandang ito, sino siya? Saka sinabi ni Asura, Hoy bata. Hindi siya dapat matakot.
Hindi niya lalabanan ang mga hindi karapat-dapat kalabanin. Itinutok ni Yuta ang kanyang espada sa kanya at nagulat. Ano? Anong ibig mong sabihin? Hindi siya karapat-dapat kalabanin? At humalukip-kip ang bida at sinabing sa kanyang kasalukuyang lakas, kahit ang pagsuntok sa kanya ay pag-aaksaya lamang ng oras. Dapat siyang hayaang magtanong kung ano ba talaga ang lugar na ito. Tinanong ni Yuta, kaya ganoon pala yon. Naisip niyang naintindihan na niya ngayon kung bakit hindi gumana ang Heavenly Punishment ni ang Ascendant's Guide. Ang lugar na ito ay para subukin ang kanyang tunay na lakas. Pagkatapos ay isinampay niya ang kanyang espada sa balikat at, habang tumatawa, sinabing kaya pala hindi gumagana ang kanyang mga atake. Hindi niya alam na may nakatagong sikreto rito. Kailangan niyang patunayan ang kanyang tunay na halaga. Isa itong mekanismo kung saan makakagawa lang siya ng pinsala kapag nakatapos ng isang gawain. Kung gayon ay papatunayan niya ang kanyang determinasyon. Sa mga salitang ito, naghanda siyang umatake, at inihayag ng system ang pag-activate ng Chosen Hero feature. Tumaas hanggang maximum ang lahat ng stats sa isang itinakdang panahon. Sumigaw siya na makikita nila kung anong masasabi niya tungkol dito. Umatake siya at sumigaw, ang pinakasagad na maibibigay ng stat system. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang system window na nagkukumpirma ng pagtaas ng kanyang stats. Gulat na tiningnan ito ni Asura at nagtanong, lakas at liksi 900 at 99 ang maximum. Pagkatapos ay nainis siya. Nangahas siyang sukatin ang kanyang lakas gamit ang mga nakakaawang numerong iyon. Kinuyom niya ang kanyang kamao, itinuon ang kanyang enerhiya rito, at idinagdag, ang mundo kung saan sinusukat ng mga tao ang lakas sa pamamagitan ng pagtingin sa mga asul na bintana at numero ay nakakadiring lubos. Ngayon ay wala na siyang pakialam kung ano ang lugar na ito. Una, babaguhin niya ang kanyang pag-isip. Nang sandaling iyon, sumigaw ng malakas si Yuta, habang iwinawasiwas ang kanyang braso para sumuntok. Ngunit itinutok ng bida ang kanyang kamao sa kanyang system window at sinabing una, tatalunin niya ang nakakadiring asul na bintanang ito. Ginamit niya ang Asura Hiking School. Mula sa ganoon kalakas na suntok, nabasag ng pira-piraso ang system window at tumilapon ng napakalayo. Sumigaw siya ng malakas at nagsimulang magulat ng error ang system. Nagtamo rin ito ng matinding pinsala. Naisip ni Yuta, hindi. Anong kalokohan ito? Hindi maaari ito. Sumambulat ang daloy ng malakas na enerhiya mula sa sahig ng Thor, at inisip ni Yuta na isa itong kahangalan. Iniulat ng system na binubura na ang lahat ng nakasave na stat data. Nabigo ang system restore. Nagsasara na ang system. Saka nagtanong ang bida, naiintindihan na ba niya ngayon? Ang tunay na lakas ay hindi masusukat ng kung anong kabuuan lang. Ang nakakainis na larong ito ng mga numero ay nagtatapos dito, bata. Nang sandaling yon, level 1 na si Yuta. Sinabi niyang nagkamali siya. 3 taon na ang nakalilipas, ipinatawag siya sa isang misteryosong Thor. Inakyat niya ito kasama ng kanyang mga kasamahan, ngunit siya lang ang nakaligtas. Saka siya umupo malapit sa rehas at tinawag si Nova, at nagtanong kung talagang nasakop na ba nila ang toreng ito. Sa tingin mo ba makakabalik na sila sa kanilang mundo? Habang lalo niya itong iniisip, mas nagiging nakakapagtaka ito. Hindi man lang nila alam kung anong mga panganib ang naghihintay sa kanila sa unahan, at inuutusan lang silang umakyat kahit walang anumang kasiguraduhan. Hindi ba natural lang na tumanggi? At seryosong napagtanto ni Nova na tama siya. Kahit makaakyat pa sila sa pinakatuktok, ang pagbalik sa kanilang mundo ay maaaring maging imposible. Ngunit sinabi ng Diyos ang si Yeshua na lahat ng bagay sa toreng ito ay may layunin. Sigurado siyang magkakaroon din ng kahulugan ang paglalakbay niya. Sa kasalukuyan, ibinangon ni Yuta ang kanyang sarili gamit ang kanyang mga siko, tiningnan ang bida, at sinabing, Stats, Inventory, Quest Window. Naisip niya, hindi ito maaaring mangyari. Nawala na ba talaga ang mga stats window? Sumigaw siya sa takot, System Reboot. Naisip niya, hindi talaga ito maaaring mangyari. Lumapit pagkatapos ang NC at sinabi, nakakaawa naman. Hindi pa rin siya makataka sa baliw na numbers game na ito. Ang mga nakakadiring asul na bintanang iyon ay hindi na muling lalabas sa kanyang harapan. Awkward na umiti si Yuta, nanginginig ang katawan sa takot, at nagsimulang magmakaawa para sa kanyang buhay. Bilang tugon, sinabi ng bida na sinabi na niya na wala siyang interes na patayin ang mga hindi karapat-dapat na kalabanin. Umupo siya sa tapat nito at sinabing sabihin muna sa kanya kung anong lugar ito, at kung ano ang kailangan niyang gawin para makabalik sa kanyang totoong mundo. Gulat na naisip ni Yuta ang totoong mundo. Kaya pala isa ring player ang lalaking ito. Sa kanya sinabi na hindi rin niya alam kung paano makakabalik. Kung matatalo mo lang ang final stage, wala nang iba pang paraan. Nagulat ang bida. Tatalunin ang final stage. Anong klaseng kalokohan ang pinagsasabi niya? At tinignan siya ni Yuta habang iniisip na, sino ba ang lalaking ito? Galing ba siya rito ng direkta mula sa Middle Ages? Sa kanya sinabi, ipapaliwanag ko ito ng mas simple. Sa madaling salita, sinuntok niya ang kanyang kamay at idinagdag na kailangan mo lang sirain ang buong Thor na ito. Nagtanong ang AC, sirain ang buong Thor. At mumiti si Yuta habang tumatayo at sinabi, tumpak. Una sa lahat, kailangan mong sirain ang buong Thor hanggang sa pinakatuktok ng walang iniiwan na kahit isang palapag.
Kaya kung isa rin siyang player, lolo, dapat magsimula siya sa mga quest. Saka sinabi ng bida, napakasimple. Kung ganoon, sisirain na niya ang buwisit na toreng ito ngayon din. Sa mga salitang ito, umiti siya habang nakatingin sa kanyang kamay, at napasigaw sa takot si Yuta. Ano? Bumagsak siya sa lupa at sumigaw, hindi, lolo. Sirain ang Tor. Hindi ng literal. Pero sa sandaling iyon, nagamit na ng bida ang atake ni Haring Asura, isang mapanirang atake. Nagsimulang bumagsak pababa ang isang malakas na wave mula sa impact, sinisira ang bawat palapag. Lumipad pababa si Yuta at sumigaw, hoy. Kailangan niyang maghintay. Bakit ba niya sinisira ang Tor? Nagsimulang mag-report ng error ang system. Ang Tor ay nasira ng isang hindi pangkaraniwang nilalang. Sumigaw sa takot si Yuta habang bumabagsak at naisip, ang lalaking ito, sino ba talaga siya? Pagsira sa isang Tor gamit ang kanyang mga kamay. Paano naging posible yon? Nang sandaling iyon, lumipad si Nova palapit sa kanya, at nagulat siya nang makita ito. Saka siya hinawakan ito sa hood habang nakabitin siya, at tinanong niya saan ba siya nagpunta. Akala niya ay hindi na niya ito muling makikita pa. Siya. Bilang tugon, humingi siya ng tawad at ipinaliwanag na nahuli siya dahil kinuha niya ang espada nito, pero kalimutan na muna niya yon ngayon. Iminungkahi niya na umalis na lang sila rito. May mangyayaring masama. Nagtaka si Yuta, anong masamang bagay? Ano pa bang mas lalala sa sitwasyong ito? Pero sa sandaling iyon, lumingon siya at napansin ang isang system window na nagre-report ng error at isang abnormal na connection ang na-detect. Isang malaking black hole ang lumitaw sa likuran niya at nag-report ang system na ang lahat ng data mula sa nawasak na Tor ay binubura na. Nagsimulang mahigop ang mga labi ng Tor papasok sa black hole. At may isip mo, ano na ngayon? Hinihigop ang mga labi ng Tor. Hindi niya alam kung anong klaseng butas ito, pero kung mahihigop sila nito, tapos na sila, talagang tapos na. Nag-report ng warning ang system. Walang sapat na space sa recycle bin. Ibabasura ang mga data na hindi nabura. Nang sumunod na segundo, lumabas ang bida mula sa black hole, humalukip-kip, bumuntong hininga, at sinabing, tingin niya ay may natapakan siya. Baka naisip lang niya yon? Nga pala, bakit walang nangyayari? Tuluyan na niyang sinira ang Tor, tulad ng sinabi ng batang iyon. Saka siya humarap at sumigaw si Yuta, kailangan niyang makinig, lolo. Hindi ganyan ang dapat na pagkasira mo sa Tor. Wala siyang pakialam kung gaano siya kalakas. Patuloy niyang sisirain ang lahat ng nasa daanan niya. May ideya ba siya kung ano ang maaaring mangyari? Saka siya tumakbo pasulong pero biglang huminto, at isang malakas na stream ng enerhiya ang sumabog mula sa black hole sa harap niya na rumiraga sa paitaas. Saka sila nakarinig ng boses. Akala niya ay lumitaw na ang receiver sa wakas, at ito ay isa lamang bisitang hindi imbitado. Sa sandaling iyon, lumitaw si Yeshua sa harap ng bida, at tiningnan niya ito at tinanong kung siya ba si Mayawol. At inilagay nito ang kamay sa kanyang mukha at nagtanong, siya ba yon, ang walang modong tanga na sumira sa Tor niya? Sa galit, naggalit ang mga ngipin ng bida at sumigaw, kaya pala dyan siya nagtatago, Mayawol. Sumugod siya at sumigaw. Ang kapal ng mukha niyang gawin ito sa kanya. Saka ikinumpas nito ang kanyang kamay, at ipinako ng malakas na enerhiya ang bida sa lupa. Sumigaw sa takot si Yuta, lolo. At nagtanong si Yeshua kung hindi ba siya nito naririnig. Tinitanong niya ito kung siya ba ang sumira sa Tor, at naisip ni Yuta na imposible. Na-neutralize niya ang matandang halimaw na iyon sa isang iglap lang. Maaari kayang ang babaeng ito talaga ang Diyosang si Yeshua na tinutukoy ni Nova. Saka ibinaon ng bida ang kanyang mga daliri sa lupa at habang tumatayo ay sinabi, naiintindihan ko na. Malinaw na hindi siya ang Mayawol na kilala niya. Hindi siya gumamit ng kakaibang kapangyarihang iyon. Gayunpaman, base sa kanyang mga salita, siya ang lumikha sa buwisit na toreng iyon at sa nakakadiring numbers game na iyon. Hindi ba't kagagawan niya iyon? Mabuti. Eksaktong tulad ng sinabi niya. Ang buwisit na Tor at nakakadiring numbers game na iyon. Kaya bilisan niya, kailangan na niya siyang ibalik sa kanyang kaharian. Pero bilang tugon, tumawa si Yeshua at isinigaw na nakakatawa talaga siya. Uwi sa pamamagitan ng pagsira ng Tor, sino naman ang nagsabi sa kanya ng kalokohang iyon? Okay, Tor o mga system window. Pwede niya itong sirain hanggat gusto niya. Kung talagang sisirain niya ang lahat ng ginawa niya, edi sige. Ipadadala niya ito pabalik sa mundo niya. Pero huwag niyang isiping magiging madali ito. Nang sumunod na segundo, nag-ipon siya ng enerhiya sa dulo ng kanyang daliri, at pagkatapos ay may lumitaw na mga player dummy image sa paligid niya, at nag-report ang system na nire-restore ang ilang data mula sa trash. Nililikha ang mga player dummy image. Takot na nagtanong si Yuta, ano ito? Paraming players ang lumilitaw, at sinabi niya, ang dami. Pagkatapos ay baliw na ngumiti si Yeshua at sinabi, dahil ngayon ay magkakaroon pa ng mas maraming Tor sa mundong ito na kanyang wawasakin. Sa sumunod na segundo, tinipon ni Yuta ang enerhiya sa kanyang espada at tumalon para umatake. Itinutok ang espada direkta kay Yeshua, ngunit isang harang ang lumitaw sa harap ng mukha nito na pumigil sa kanyang atake. At nagtanong siya, ano ang basurang ito? Ilang segundo bago iyon, isa sa mga nagre-reliyeng manlalaro ang nagsabi, kailangan nilang sakupin ang Tor, Yuda. Kailangan nilang sakupin ang Tor ng magkasama.
At sinabi ni Yeshua, kahit gaano pa siya kalakas, hindi ganoon kasimple ang balanse ng mundong ito. Bago pa man siya makatapos sa pagsasalita, itinutok ni Yuta ang kanyang sandata sa kanya, at sa matinding galit ay sumigaw, niloloko ba niya ako? Akala niya ay patay na ang lahat ng mga kasamahan niya. Kasama niya ang mga taong ito, itinataya ang kanilang mga buhay para akyatin ang Tor. Walang kwenta ang impyernong ito, tapos ang lakas pa ng loob niyang tratuhin sila ng ganito. Ito ba ang dahilan kung bakit sila kinaladkad papunta sa toreng ito? Ngunit pagkatapos ay ikinumpas ni Yeshua ang kanyang kamay, na nagpatilapon kay Yuta papalayo. Nagtanong siya, hindi ba halata? Lahat sila ay mga detalyeng kailangan lang para makumpleto ang perpektong mundong ito. Hindi pa rin matatag ang mundong nilikha niya, kaya kailangan niya ang kanilang kapangyarihan. Iyan ang dahilan kaya pinilit niya silang akyatin ang Tor sa pamamagitan ng mga gawa-gawang misyon na tinatawag na mga gawain. Sumigaw si Yuta, para rito, ang kapal ng mukha niya. Itinutok niya ang kanyang kamay sa kanya at sinabing wala na siyang dapat pang sabihin sa kanya. Dahil wala na siyang natitirang lakas, hindi na siya kailangan pa nito, mahal na manlalaro. Sa mga salitang ito, tinipon niya ang enerhiya sa kanyang kamay, at si Yuta, na may mga luha sa kanyang mga mata, ay naggitngit ang mga ngipin at sumigaw. Buwisit! Inisip niyang kasalanan niya ang lahat. Sinabi niyang hindi na lang sana niya inakyat ang isinumpang toreng iyon sa simula pa lang. Inisip niya na kung naging mas malakas lang sana siya ng kaunti o mas matalino, baka natalo pa niya ang babaeng ito. Ngunit sa sumunod na segundo, humiwalay ang kamay ni Yeshua mula sa kanyang katawan, at sumugod ang bida, na nag-iwan ng isang malakas na marka sa lupa mula sa kanyang atake. Biglang lumingon si Yeshua at naisip, ano? At huminto ang bida sa tabi ni Yuda, at sinabing minaliit niya siya, isang tuta. Ang lakas ng loob niyang galawin ang kanyang biktima bago siya. Tumingala si Yuda sa kanya at sinabing, tanda. At sinabi niya na ang kanyang tapang ay karapat-dapat irespeto, ngunit malayo pa rin siya sa pagiging ganap. Ang taong magpapasabog ng ulo niya. Sa mga salitang ito, lumitaw siya sa tabi ni Yeshua, at nagpakawala ng isang malakas na suntok diretsyo sa kanyang ulo. Idinagdag niya na siya yon. Hinawakan niya si Yeshua sa leg, at tumingin ito sa kanya at sinabing, hindi ka panipaniwala. At nakamit niya ang kapangyarihang ito nang wala ang sistema. Gayunpaman, hindi niya hahayaang gawin ito kung ano ang gusto nito. Pagkasabi nito, inilagay niya ang kanyang kamay sa katawan ng bida. Sumigaw siya sa gulat. Ano ito? Ang mga nakakadiri na naman niyang panlilinlang. Inabot niya ang mukha nito at hiniling na sakupin nila ang bawat Tor sa mundong ito. Hihintayin niya sila sa pinakamataas na tuktok ng mundong ito. Pagkatapos ay natunaw siya sa mga kumpol ng enerhiyang kumalat sa paligid. Sinabi ng bida na kahit anong isip niya, ang pagkakahawig nila ay talagang nakakagulat. Pagkatapos ay nagtanong siya, bakit niya siya pinadala rito, Mayawol? Samantala, sumugod sa pag-atake ang mga dumi na manlalaro, at itinutok ni Yuta ang kanyang espada sa harap niya at sumigaw, kilala ba nila siya? Siya ito, si Yuta, at napansin ni Nova na nakalutang sa hangin sa tabi niya na wala itong silbi. Kahit nakilala nila siya, isa lang itong natitirang reaksyon mula sa kanilang mga alaala. Gusto niya sanang tumutol, pero madaling tinapos ng bida ang umaataking bumangong manlalaro at nagtanong, anong ginagawa niya, bata? Nagulat si Yuta, isang matanda. Sinabi niyang wala siyang oras para labanan ang mga walang kwentang ito. Kailangan niya siyang dalhin kaagad sa mga isinumpang Tor na yon. Nagulat siya. Hindi. Kailangan niyang maghintay. Ang mga taong ito, mga kasamahan niya sila. Kung iwan nila ito rito bago pa man siya makatapos magsalita, nagalit ang bida. Mga kasamahan, mukha ba silang ganoon? Sila ay hindi higit sa mga mapaghiganting kaluluwa ng mga patay. Ang pagtuon sa kanila ay walang mababagong anuman. Kung ganoon siya nakadikit sa kanila, pwede niyang ubusin ang natitira niyang buhay sa pakikipaglaro sa mga mababang level na multong ito. Umalis siya para hanapin ang babaeng ito. Sa sandaling iyon, ilang bumangong manlalaro ang tumalon sa kanya mula sa likuran, ngunit umikot siya at iwinasiwas ang kanyang binti. Inatake ng sabay-sabay ang ilan sa mga umatake. Sumigaw siya, mga buwisit na peste. Ang lakas ng loob nilang harangan ang daan niya. Nagmamadali siya, kaya tatapusin niya silang lahat sa isang tira. Dahil dyan, ikinuyom niya ang kanyang kamao. Tapos nagulat na tumingin sa kanyang kamay at nagtanong, ano ito? Wala siyang maramdamang anumang panloob na enerhiya sa katawan niya. Talaga bang sinelyuhan niya ang kanyang dantyan? Pagkatapos ay ngumiti siya at inilagay ang kanyang kamay sa noo niya na nagdagdag ng napakakawili-wili. Nagpasya siyang subukan siya. Kahit ano pang gawin niya, hindi siya mapipigilan. Kahit walang martial arts, siya pa rin ang pinakamalakas. Pagkatapos niyon, niligpit niya ang ilan pang dumi na manlalaro, at habang nakatutok sa susunod na grupo ay sumigaw, hindi ba ito na ang oras para mag-unat siya sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon? Nagpakawala siya ng malakas na suntok na nagpatilapon sa mga dumi na manlalaro sa lahat ng direksyon. Naisip ni Yuta na nakaawang ang bibig sa gulat, sabi ko na nga ba. Isang halimaw ang lalaking ito na lumalaban ng mag-isa sa napakaraming dumi. Ngunit sa kabila ng galing sa pakikipaglaban ng matanda, naghihilom ang mga dumi na manlalaro. Kung hindi matatapos dito ang laban, mapapagod din siya kalaunan. Kailangan niya siyang tulungan.
Sa mga salitang ito, pumwesto siya at tinipon ang enerhiya sa kanyang sandata. Lumipad si Nova papunta sa kanya at sumigaw na kailangan niyang kumalma. Kung walang stats, hindi makakayanan ng katawan niya ang banal na espada. Pwede siyang mamatay at sumagot siya na alam niya. Ngunit kung hindi niya gagawin, sa sandaling iyon, iniunat ng isa sa mga dumi ang kanyang kamay paharap at sinabing, Yuta, magkasama patungo sa Thor, kailangan nila itong sakupin. Yuta. Ngunit ibinaon niya ang kanyang espada sa ulo ng dumi at nakakunot noong sinabi na hindi niya maipaghiganti ang kanyang mga nasawing kasamahan. Kaya kailangan na lang niyang hanapin ang babaeng ito na gumawa nito sa kanya at sa mga kaibigan niya. Samantala, nagtungo siya sa susunod na grupo ng mga dumi na manlalaro at sumigaw, Hoy, tanda. Hindi niya kailangang umiwas. Kaya niyang tiisin ang mga atake. Tama ba? Dapat iagro na lang niya ang mga taong ito sa sarili niya. At inatake ng bida ang isa sa mga dumi at nagtaka, agro. Ano ba ang pinagsasasabi niya? Ang batang ito. Sa sumunod na segundo, nagpakawala pa siya ng ilang suntok at sumigaw na huwag siya nitong inuutusan. At naisip ni Yuta, napakagaling. Nagtipon ng lahat ng mga hangal sa paligid ng matanda. Sumikad siya mula sa lupa at tumalon habang iniisip na ito na ang kanyang pagkakataon. Nagpokus siya sa mga mukha ng ilan sa kanyang mga kalaban. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mukha. Naggitnit siya ng ngipin at naisip, humihingi siya ng tawad. Mga kasama, ipaghihiganti ko talaga sila kahit anong mangyari. Sa mga salitang ito, ginamit niya ang sagradong espadang Asterion, banal na parusa. Isang malakas na kislap ng enerhiya ang kumalat, at makalipas ang ilang segundo, humalukip-kip ang bida at mumisi na nagsasabing, hindi makapaniwala, itong walang galang na bata. Tiningnan niya si Yuta, na napaluhod sa isang tuhod at nagtanong, lumalabas na medyo kapaki-pakinabang pala siya. Habang hinahabol ang hininga, sumagot siya, tanda, dapat niyang tandaan ang isang bagay. Ang papatay sa babaeng ito ay hindi siya, kundi siya. Sa mga salitang ito, itinutok niya ang kanyang sandata sa bida, tapos ay nanlambot na bumagsak sa kanyang mga bisig. Tumawa at sumigaw ang ense. Itong maliit na paslit na puro alikabok lang ang kayang kainin, ay may ganang utusan siya sa ikalawang pagkakataon. Mabuti, pinatawa niya siya. Kaya gagantimpalaan niya ito. Kung magiging mas malakas man siya kaysa sa kanya, bibigyan niya ito ng pagkakataong patayin ang babae. Aasahan niya yan. Samantala, isang lalaking may bungo ng usa sa halip na ulo ang umakyat sa gilid ng bangin. Madilim na enerhiya ang namuo sa mga butas ng mata ng nilalang. Makalipas ang ilang sandali, umupo ang bida sa isang posisyong pagninilay-nilay sa ilalim ng agos ng talon. Sa sumunod na segundo, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at sumuntok sa kanyang harapan, na idinidirekta ang enerhiya pasulong. Sabi niya habang iniisip na wala man lang naiwang bakas ng kanyang panloob na enerhiya. Tiningnan niya ang kanyang kamao at nakangiting nagtanong, talagang sinelyuhan ba ng babaeng iyon ang kanyang dantian? Anong kapangahasan? Dahil humantong na sa ganito ang lahat, marahil wala ng iba pang paraan. Tapos nilapitan niya ang natutulog na manlalaro at sinipa ito sabay sigaw, hanggang kailan ka hihiga dyan? Sa lakas ng sipa ay tumilapon si Yuta sa pader. Yumuko siya at hinawakan ang kanyang sandata sabay sigaw, ikaw na walang kwentang tuod. Nagpasya siyang ipakita ang tunay niyang kulay. Sige, isa pa, pero seryosohan na sa pagkakataong ito. At sinabi ng bida, mukhang hindi pa rin siya nagkakamalay. Gusto ba talaga niyang mamatay ng ganoon katindi? Wala siyang oras para makipaglokohan sa kanya. Kailangan niyang durugin ang mga buwisit na toreng iyon sa lalong madaling panahon, kaya kailangan nitong bumangon. Bilang tugon, umiti si Yuta at nagtanong, ano? Bakit naman siya sasama upang manira ng Thor kasama niya, tanda? Sa halip na sirain ito, dapat ay magsimula na siyang hanapin ang babaeng iyon. Bilang tugon, sumigaw siya, ikaw na hangal. Wala pa rin siyang naintindihan. Halatang nagtatago ang babaeng iyon sa isa sa mga toreng iyon, dahil sa buwisit na mundong ito, wala nang iba kundi sila. Kung sisirain niya ang bawat Thor, sa lalong madaling panahon, mahahanap at matatapos niya ang larong ito. Bumulong si Yuta, okay. Inisip niyang baliw na talaga ang lalaking ito. Tapos ay lumapit si Nova sa tainga niya at bumulong, Yuta, sa totoo lang, tingin niya ay masyadong mapanganib ang lalaking ito. Nagawa niyang sirain ang kanyang stat window sa isang iglap. Kung didikit sila sa kanya, sino ang nakakaalam kung anong klaseng sakuna ang mangyayari? Bago pa siya makatapos, lumingon ang Ensu at nagtanong, hoy, mga paslit. Ano ang ibinubulong niyo riyan? Sumigaw si Nova sa takot, at humalukipip siya, at sinabing hindi siya sasama sa kanila dahil gusto niya sila. Kaya lang, mukhang magagamit ang husay sa espada ng batang ito. Bukod pa rito, hindi ba nila gusto ring mahuli ang babaeng iyon? Gayunpaman, hindi sapat ang pisikal na lakas nila para harapin ang babaeng iyon. Mula ngayon, palalakasin niya sila. Kalaunan, malapit sa isa sa mga Thor, umabante ng ilang hakbang ang bida at sinabing, nandito na rin sa wakas. Iyan ba ang isa sa mga Thoreng itinayo niya? Bahagya siyang lumingon at idinagdag na pala, medyo lumaki siya nitong mga nakaraang araw. Sa kasalukuyan niyang katawan, baka may silbi pa siya sa kanya. Nang sandaling iyon, lumitaw si Nova mula sa usok at matapos pumorma, pinasalamatan siya. Idinagdag pa niyang tiyak na may talento ang dalaga.
Kung marami pa sana silang oras, tuturuan niya itong kontrolin ang panloob na enerhiya. Enerhiya! At ipinakita niya ang mga kalamnan ng kanyang braso sabay sabing hindi. Ano bang sinasabi niya? Lahat ng ito ay dahil sa kanya, guro. Marahan siyang tumawa at idinagdag ng bida, pero ang paslit na ito, kailan ba siya darating? Ang iwan ng isang simpleng lingkod, nakakaawa namang tingnan. Nang sandaling iyon, nilapitan sila ni Yuta gamit ang huling lakas at sinabing maghintay lang sila sandali. Inisip niyang mga baliw sila. Paano siya tatakbo bitbit ang troso na yon? Anong klaseng pagsasanay ba ito? At bakit sobrang nagbago si Nova? Naging ganap siyang ibang tao. Hindi na nga siya makahakbang pa. Tapos ay napadapa siya at sinubukang habulin ang hininga at tiningnan siya ng bida na nakakunot ang noo at sinabing, nakakaawang maliit na nilalang, nakahabol pa rin siya. Kahit paano, mukhang kakaiba ang toreng ito. Magiging mas kasuklam-suklam ito kaysa sa nauna. Tapos ay nagtanong si Nova, guro, papasok na ba sila? Ngunit wala siyang nakitang anumang mukhang pasukan. Ngumiti siya at sinabing hindi na yon kailangan kung estudyante niya ito. Tutal, dito at ngayon din, tuluyan na niyang sisirain ang buwisit na toreng ito. Sumigaw siya ng buong galak, gaya ng inaasahan sa isang guro. Dapat niyang sirain yon sa isang tira. At nagulat si Yuta. Ano? Hindi. Dapat ay maghintay siya ng sandali. Mungkahi niyang umisip muna sila ng plano. Ngunit sa sumunod na segundo, nagpakawala na ng malakas na suntok ang NC, at nagulat ang sistema ng isang critical na error. Nababalot ng enerhiya ang kamay ng bida, at nagulat ang sistema ng isang sapilitang paglipat sa loob ng Tor. Nagsimula silang higupin at sumigaw sila ng malakas. Inunat ni Yuta ang kanyang kamay sabay sigaw, baliw na tanda. Sinabi na niyang dapat nag-isip muna. Makalipas ang ilang panahon, natagpuan nila ang sarili sa mga kalsada ng isang wasak na lungsod. Bumagsak sa lupa si Yuta na sumigaw ng malakas, at humalukikip ang bida sabay tanong kung ano ang mga kasuklam-suklam na istrukturang iyon. Tumingala si Yoda at nagtanong, nasaan sila? Ito ang lungsod, hindi ba? Talaga bang nakabalik na siya sa kanyang totoong mundo? Pagkatapos, sa sobrang takot ni Nova, sinabihan niya siyang tumingin doon. Tumingin siya sa gilid at naisip, mga bangkay iyon ng mga manlalaro. Bakit napakarami nila? Hindi niya alam kung paano nangyari ito, pero malinaw na hindi ito ang mundo niya. Nasaan ba talaga sila? May narinig silang boses. Siguradong tumutugon ito sa tawag niya. Sa sumunod na segundo, biglang sumabog ang enerhiya mula sa mga bangkay ng manlalaro. Naisip ni Yuta kung nagtitipon-tipon ba sa isang lugar ang mga kaluluwa ng mga patay. Pagkatapos ay umangat sa ere ang isang manlalaro at sinabi, siguro ito ang mga bagong tawag na manlalaro. Agad siyang nagbabala na huwag na nilang subukang manlaban. Kahit gaano pa sila magpumiglas, tanging siya lang, ang hari ng mga multo, ang makakarating sa tuktok ng toreng ito. Sa sumunod na segundo, isang malaking kalansay ang lumitaw sa harapan niya, na inuunat ang butuhang kamay nito paharap. May isip mo na lang sa gulat, isang kalansay. Hindi. Nasa ibang antas ang halimaw na ito. Saka siya sumigaw, matanda, delikado ito. Kailangan niyang makaiwas agad. Pero umisi ang bida, ikinuyom ang kamao at sumigaw, at tinatawag mong delikado ang hamak na nilalang na ito. Iniharap niya ang kanyang kamao, na naglabas ng malakas na enerhiya na kumalat sa paligid. Pagkatapos ay lumingon siya at nakangiting sinabi, kaawa-awang basura. Sinasabi niyang nasa tuktok siya sa ganyang antas. Anong kabastusan at katangahan yan? Wala siyang iba kundi isang duwag na nagtatago sa likod ng kanyang mga halimaw. Tiningnan siya ni Li Changwu at nagtanong, nagtatago ba siya sa likod ng mga halimaw? Nang sandaling iyon, ilang nilalang pa ang lumitaw sa likuran niya, at idinagdag niya, anong nakakatawang mga bagay ang sinasabi niya. Nagbago ang isip niya. Kailangan niyang lumaban hanggang dulo. Gusto niya siyang subukan at tingnan kung gaano siya tatagal. Saka kumilos ang mga nilalang para umatake, at nagtanong ang bida, susubukan siya. Iniharap niya ang kanyang kanang kamay at idinagdag, ang kapal naman ng mukha ng isang walang kwentang nilalang na tulad niya na subukan ang kanyang hari. Sa mga salitang ito, ikinumpas niya ang kanyang kamay, kaya tumilapon ang isa sa mga nilalang sa pader sa likuran niya na naging dahilan ng pagkabiyak nito. Sumunod ang isa pang nilalang, na naglabas ng mga mahiwagang kadena na gumapos sa mga paa at kamay ng bida. Gulat niya itong pinagmasdan habang isang malaking halimaw ang tumalon sa kanya mula sa likuran. Ngunit ng sandaling iyon, tumama sa katawan ng halimaw ang ilang matatalim na atake, at sinabi ng bida na nakakakiliti iyon. Pagkatapos ay inireport ng sistema ang pagtawag ng mga sundalong buto pati na rin ang isang pangkat mula sa bangin. Mas maraming undead ang nagsimulang lumitaw mula sa mga mahiwagang simbolo na lumabas sa paligid nila, at nagpakawala ang bida ng enerhiya, kaya nagkanya-kanya ng talsik ang mga halimaw. Ang isa sa mga nilalang ay papunta sa kanya mula sa likod, pero sinuntok niya ito, at pagkatapos ay inireport ng sistema ang pagtawag sa isang nakagapos na multo. Nagtanong siya, ano ito? Lumitaw si Changwu sa likuran ng bida at sinabing hindi niya naiintindihan. Wala siyang stats ni mga skill. Kaya saan nanggaling ang ganitong kapangyarihan? Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang mga punyal at, nakakunot ang noo, sinabing hindi niya kailangang sumagot. Hihigupin pa rin niya ang kanyang kaluluwa. Ginamit niya ang otoridad, ang marka ng kamatayan.
Sumugod siya paharap, at nang sandaling iyon, hinarang ni Nova at Yuta ang malalakas na daloy ng enerhiya. Saka tumingin sa unahan si Yuta at naisip, anong klaseng baliw na kapangyarihan ito? Sa isang-isahang labanan, patas lang sila ng matandang iyon, sino ba talaga siya? At sumigaw si Nova na kailangan na niyang tumakbo. Yuta, hindi siya mukhang manlalaro. Hindi niya alam kung bakit, pero naramdaman niya ang parehong enerhiya mula sa lalaking ito tulad ng sa Diyosang si Yeshua. Maya-maya pa, nagtanong si Changwu, kaya ito ang huling kaluluwa, isang perwisyong tao, pero ngayon natupad na niya ang bahagi niya sa kontrata kay Yeshua. Iniunat niya ang kanyang kamay paharap, tinitipon ang kanyang enerhiya, at idinagdag ang hindi kilalang manlalaro. Ginamit niya ang paghigop ng kaluluwa at sinabing gagamitin niya sa tama ang kaluluwa niya. Pero sa sumunod na segundo, sumugod paharap ang bida, pinapatay ang ilan pang mga nilalang. Nagtanong siya, sinabi ba niyang isang diyosa? Tinutukoy ba talaga niya ang isinumpang babaeng nagsil ng kanyang dantyan? Napakaswerte, iyon nga mismo ang hinahanap niya. Kung ayaw niyang mamatay, kailangan niyang sabihin sa kanya. Sumagot si Changwu, tama yan. Hindi pwedeng maging mahina ang huli. Gayunpaman, nagkamali siya sa isang bagay. Ang mamamatay sa toreng ito ay hindi siya. Sa mga salitang ito, nagpalitaw siya ng ilang punyal sa paligid ng katawan niya at itinutok ang mga ito ng direkta sa bida. Pero ngumisi ito, sinalo ang isa sa mga punyal gamit ang mga daliri niya at saka ibinato pabalik. Sa huling segundo, nakaiwas ang manlalaro pero naputol ang ilang hibla ng buhok niya. Pagkatapos ay napatawa siya at sinabing talagang kakaiba siya. Bueno, wala nang saysay na itanggi pa ang lakas niya. Kailangan niyang ihanda ang sarili niya dahil haharapin niya siya ng ganoon. Sa mga salitang ito, ginamit niya ang otoridad ng baluti ng Diyos ng kamatayan, si Hades. Lumitaw ang baluti sa kanyang kamay at sa sumunod na segundo, sumugod siya. Pinagkrus niya ang kanyang mga braso sa harapan niya tapos inihampas ang sandata niya habang sumisigaw na tingnan natin kung paano niya ito haharapin. Pero humilig patalikod ang bida, iniiwasan ang atake niya at nagtanong, iyan lang ba bata? Sumagot siya sa pamamagitan ng pagsigaw na hindi pa siya tapos. Tumalon siya mula sa lupa at nag-flip sa ere at napansin ng bida na tama siya. Hindi pa ito tapos. Ipapakita niya sa kanya ang pinagkaiba ng lakas nila. Inilagay niya ang kamay niya sa unahan niya, hinaharangan ang atake. Isang malakas na enerhiya ang sumabog, at pagkatapos ay tumalon pabalik si Changwu na humihingal at sinabing malakas na talaga siya. Pwes, may sasabihin siya sa kanya. Sinabi niyang hinahanap niya ang Diyosang si Yeshua. Tama, siya ang nagbigay sa kanya ng toreng ito. Gayunpaman, hindi pa niya lubos na nakokontrol ito, kaya gumawa siya ng kasunduan sa Diyosang si Yeshua. Kailangan niyang magbigay ng 1-0,000 kaluluwa ng manlalaro para muling maipanganak bilang tunay na tagapagmana ng Tor. At sa wakas, hawak na niya ang lahat ng mga kaluluwa. Sa mga salitang ito, itinuon niya ang kanyang enerhiya kay Nova. Gulat siyang tinawag ni Yuta at naisip, buwisit. Kailan niya ito nagawa? Sumigaw siya, hayop ka. Anong ginawa niya kay Nova? Iniamba niya ang kanyang sandata, ngunit sumagot si Changwu na hindi siya dapat mangyalam. Isang maliit na bagay lang. Sa sumunod na segundo, isang halimaw ang lumitaw sa tabi niya at direktang itinarak ang kamay nito sa kanyang katawan. At idinagdag ni Changwu walang silbi ang panlalaban. Wala siyang magagawa. At pagkatapos ay inihayag ng sistema ang quest, ang ritual ng tagapagmana. Natanggap na niya ang huling pang negatibo 1-0,000 na kaluluwa. Ma-unlock na ang lahat ng kakayahan ng Tor sa lalong madaling panahon. 1 minuto at 4 na segundo na lang bago mag-unlock. Saka siya nilapitan ng bida at sinabing, naiintindihan ko. Kaya isa siyang necromancer na kumokontrol ng masasamang espiritu. Mayroon din sa kaharian niya na gumagamit ng mga ganyang mababang pamamaraan. Yung mga masasamang tanga mula sa demonic cult. Hindi niya inasahang makikita rito ang mga pamamaraan nila. Pagkatapos ay tinuon niya ang enerhiya sa kanyang kamay at sinabing hindi niya karaniwang gagamitin ang ganitong maruruming taktika, ngunit sumobra na siya. Kaya naman, ipapakita niya sa kanya ang tamang paggawa ng pamamaraang ito. Dapat niyang masaksihan ang kapangyarihan ng totoong necromancy. Mas pinatindi niya pa ang enerhiya, at nagsimulang lumipad ang mga kaluluwa papunta sa kanya. Gulat namang naisip ni Changwu, nalilipat sa kanya ang mga kaluluwang nakolekta niya. Hindi ito maaari. Hindi pinapayagan ng sistema yon. Pagkatapos ay lumitaw ang mga kaluluwa ni Nova at Yuta sa harap ng bida. Sinabihan niya silang magsaya, mga bata. Ngayon ay mabubugbog na nila ang tangang ito. Pagkasunod na sandali, gulat na tiningnan ni Changwu ang kanyang mga kamay at sumigaw, anong nangyari? Namatay ba siya? Sa kanya ibinaling ang tingin sa bida at sumigaw, ginawa niya ang lahat ng ito. Tama, kailangan niyang ibalik ang katawan niya ngayon din. Sumimangot siya at tiningnan ito, at nagtanong, seryoso bang sinisisi mo siya rito? Kung hindi dahil sa kanya, nanatili na siyang bangkay. Hindi dahil sa kanya kaya umalis ang kanilang mga kaluluwa sa kanilang mga katawan. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Ginamit ng taang iyon ang spiritual art niya para gawing puppet ang kanilang mga kaluluwa, kaya ginamit niya ang sarili niyang kapangyarihan para harangin ang kanyang pamamaraan. Sa madaling salita, hiniwalay niya ang kanilang kaluluwa sa kanilang laman para hayaang gumaling ang mga ito. Kaya tumigil na sa pagrereklamo.
Sumunod na lang sila sa kanya. Nagawa niyang magnakaw ng sapat na kaluluwa mula sa kanya, kaya hindi na siya isang banta. Naisip ni Yuta, kahit gawa pa ito ng spiritual power, pakiramdam niya ay walang nagbago sa kanya. Dagdag pa ng bida, ngayon ay dapat nilang ipakita sa kanya ang tunay na lakas ng profound arts. Bilang tugon, humakbang pasulong si Changwoo at nagtanong, iniisip ba niyang matatalo niya siya dahil lang nakapagnakaw siya ng ilang kaluluwa? Wala siyang dapat sinasabing kalokohan. Hindi niya alam kung paano niya ito nagawang nakawin, pero ang mga nakuha niyang kaluluwa ay kakarampot lang sa karagatan. Tunay na lakas ng profound arts kamo, huwag siyang magpatawa. 2 tao lang ang nasa likod niya, tumawa ang bida. 2 lang. Sinusukat pa rin niya ang kapangyarihan sa ganyang nakakaawang bilang. Sa sandaling iyon, iwinasiwas ni Yuta ang kanyang sandata at winasak ang isa sa mga ipinatawag na nilalang sa isang wasiwas. Gulat na nagtaka si Changwoo, saan nanggaling ang ganyang kapangyarihan? Saan nagmula ang biglaang pagdagsa ng enerhiyang ito? Kani-kanina lang, muntik na siyang mamatay. Ilang nilalang ang sumugod kay Nova, sumimangot si Yuta at malakas na tinawag siya, iniisip kung hindi pa rin ba siya nagkakamalay. Pagkasunod na sandali, isang malakas na daloy ng enerhiya ang tumagos sa ulo ng halimaw. Si Nova, na nakaturo ang kamay sa unahan, ay gulat na tumingin dito at nagtanong, ano? Nagtanong si Yuta, ayos lang ba siya? Mukhang mas lumakas nga siya dahil sa mga profound arts na ito. Ngunit kung magpapatuloy sila ng ganito, hindi na ito matatapos. Tiningnan niya ang dagsa ng mga undead na papunta sa kanila, at saka tiningnan ni Changwoo ang system window. Sinabihan siya ng bida na makinig ng mabuti. Kung gusto nilang tapusin ito, kailangan nilang basagin ang pangit na bintanang iyon. Gayunpaman, kasalukuyang selyado ang kanyang dantyan, kaya hindi siya makagamit ng Chai Blast. Hindi madaling basagin ito. Nagtanong si Yuta, ngunit may paraan pa. Tama, kahit pa selyado ito, maaari pa rin siyang gumamit ng profound arts. Ikinuyom ng AC ang kanyang kamao at napansing totoo ito. Kahit pa hindi niya magamit ang kanyang internal Chai, sisiw na lang para sa kanya ang kumuha mula sa labas. Ang mahalaga ay may sapat na enerhiya sa paligid, tapos makakapagpamalas na siya ng lakas na kapantay ng Chai Blast. Tiningnan niya si Nova at sinabi, wala yan. Kailangan nitong ibigay sa kanya ang kaluluwa niya. Nagtataka siyang nagtanong bilang tugon, ano ka mo? Makalipas ang ilang sandali, naglabas ng babala ang sistema. Hindi siya nakakolekta ng sapat na kaluluwa. Kailangan niya pang mangolekta ng mga kaluluwa para makumpleto ang quest. Galit itong tiningnan ni Changwoo at sinabi, kailangan niya na naman itong sayangin at lahat ito ay dahil sa mga buwisit na parasitong ito. Pwede naman siyang laging mangolekta ng mas marami pa. Ang mahalaga ngayon ay tapusin ang mga walang hiyang ito. Itinuro niya ang kanyang kamay sa unahan at nagdagdag, mga kaluluwa ko. Dapat nilang sagutin ang kanyang tawag at patumbahin ang lahat ng kalaban sa kanilang landas. Pagkatapos ay sinabi ng bida, hoy bata. Dapat niyang tandaan. Mayroon lang siyang isang pagkakataon. Dapat siyang magtiwala sa kanya at ibuhos ang buo niyang lakas sa tirang ito. Dapat siyang gumawa ng daan para maabot nila siya. At si Yuta, habang tinutuon ang enerhiya sa kanyang sandata, ay sinabi sa kanyang huwag mag-alala. Talagang hindi siya nagtitiwala sa kanya, matanda. Ngunit para kay Nova at sa kanyang sarili, talagang bubuksan niya ang daang ito. Kasabay ng isang malakas na sigaw, sumugod siya at ginamit ang banal na espadang Asterion, ang Heavenly Blade, Horizontal Slash. At si Changwoo, habang pinapanood ito, ay sinabi, mga mangmang, sinasayang ang lahat ng kanilang lakas sa pagwasak ng mga cannon fodder. Umisi siya at sinabing walang kwenta ito. Hindi ito sapat para harapin ang buong hukbo niya. Pagkasunod na sandali, lumitaw ang NC sa harap niya at sinabi, gaya ng inisip niya, isa siyang karaniwang duwag. Napansin niya na sa tuwing namamatay ang isa sa mga buwisit na espiritu, inilalabas niya ang asul na bintanang iyon para tingnan ang score. Tapos na ang mga nakakabagot niyang spiritual arts. Tapos na ang lahat. Pagkasunod na sandali, ginamit niya ang King Style, ang Asura Fist. Sumabog ang isang malakas na enerhiya mula sa kanyang kamao, na dumurog sa system window ni Changwoo. Naisip niya hindi ito maaari. Impossible. Lahat ng pinaghirapan niyang buuin ay nawasak sa isang iglap. Hindi ito maaari. Ang kanyang status window at kapangyarihan, ang kanyang mundo. Nag-ulat ng error ang sistema. Nasira ang datos ng mga kaluluwang nakarehistro sa sistema. Mabubura ang lahat ng ito ng walang bakas. Nabigo ang succession ritual quest. Makalipas ang ilang segundo, si Yuta, habang bumubuntong hininga, ay tumayo at nagulat habang hawak ang kanyang katawan. Ano? Bumalik na siya sa katawan niya. Gulat niyang iminulat ang kanyang mga mata at naisip, tama nga ang matanda. Tuluyan na itong gumaling. Hindi niya maiwasang magtaka. Sino ba talaga ang matandang ito? May hangganan ba siya? Pagkatapos ay napahawak si Changwoo sa kanyang ulo at sumigaw na parang baliw. Hindi. Mali ito. Parang awa mo na, nagmamakaawa siya. Hindi ito pwedeng magtapos ng ganito. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa kanila. Mga tanga sila. Ngayon ay nawala na sa kanya ang nag-iisang paraan para iligtas ang mundo niya mula sa pagkasira. Kinuha nila ang lahat sa kanya. Kani-kanina lang, naglalakad pa si Changwoo sa kalye habang nakikinig ng musika sa kanyang headphones. Maya-maya pa, may naramdaman siyang kakaiba.
Inilayo niya ang earphone sa kanyang tainga at napansin ang mga itim na butas na lumilitaw sa kalangitan. Namutla ang mukha niya sa takot. At ilang sandali pa, tuluyan nang nasira ang buong lungsod. Maraming bangkay ang nakakalat sa kalye, at nakaupo si Chonwo malapit sa isang butas sa lupa, sinusubukang habulin ang kanyang hininga. Puno ng luha ang kanyang mukha, at sa sumunod na sandali, nagpakita si Yeshua sa kanyang harapan. Idinirekta nito ang system window sa kanya. Sa kasalukuyan, naglakad paharap ang bida at nagtanong, ano bang pinagsasasabi niya? Nawasak ba ang mundo niya? Tanong ni Yuta. Hindi ba't player din siyang katulad nilang ipinatawag mula sa ibang mundo? Kung ganoon, bakit? Napahawak si Chenggu sa kanyang ulo, at habang lumuluha ay sinabing noong una siyang naging player, malapit nang mawasak ang mundo niya dahil sa pagdagsa ng mga halimaw. Gusto niya itong iligtas sa kahit anong paraan, sa pag-aakalang magagawa niya ito gamit ang kapangyarihang ito. Ang layuning ito ang nagdala sa kanya sa tuktok ng toreng ito, at doon niya nalaman ang katotohanan. Kung sino man ang makakasakop sa tor ay magkakaroon ng pagkakataong gumawa ng bagong mundo. Gulat na sinabi ni Yuta, ang pagkakataong gumawa ng bagong mundo. Tumingin si Changwu sa kanyang kamay at sumagot. Gusto niya itong gamitin para buuin ulit ang mundong tinitirhan niya noon sa loob ng toreng ito. Gusto lang naman niyang iligtas ang lahat. At ngayon na nagkaroon na siya ng pagkakataong gawin yon, kinuha pa nila ang pagkakataong ito mula sa kanya. Naikuyom niya ang kanyang kamao at nagsimulang sumigaw. Kung hindi lang sana siya nakialam. Kung hindi lang sana, sumagot ang bida, dahil sa mga nakakaawang palusot na yan, matagal na sanang natapos ang misyon. Duwag. Iniisip ba niyang kayang iligtas ng isang nakakaawang lampa na tulad niya ang mundo? Bakit siya tumakas noong nawawasak na ito? Kahit kailan ay hindi niya naisip na iligtas ang lahat. Gusto lang niya magkaroon ng pagkakataong buuin ulit ang mundo niya. Iniisip niyang makakamit niya yon sa paglalaro ng mga nakakadiring numero. Sinusubukang buuin ulit ang mundo gamit ang walang kwentang lakas. Kahit anong gawin niya sa toreng ito ay walang silbi. Dahil lugmok na siya sa kalungkutan at nakalimutan na ang realidad, hayaan niyang may sabihin siya. Sa pagtatangkang takasan ang kanyang nakakaawang realidad, pinili niyang magpanggap na bida. Bilang tugon, sinabihan niya itong manahimik. Tumakbo siya paharap at humataw ng suntok, ngunit iniwasan ito ni NC at sinuntok siya sa pisngi kaya tumalsik siya sa pader. Naisip niya hindi. Hindi iyan totoo. Gusto niya talagang iligtas ang lahat. Hindi naglaon, tumayo si Yeshua sa kanyang tabi at sinabi, mahal na player, natapos na rin niya ang lahat ng level ng Tor. Ngayon kung gugustuhin niya, pwede siyang bumalik sa panahong bago masira ang kanyang mundo para harapin ang pagdagsa ng mga halimaw at iligtas ang lahat. O pwede niyang tanggapin ang isang espesyal na quest para makuha ang kapangyarihan ng Tor at buuin ulit ang mundo niya. Kaya ano ang pipiliin niya? Babalik ba siya sa kanyang mundo, haharapin ang pagdagsa ng mga halimaw, at magiging isang bayani sa walang katapusang digmaan, o bubuin ba niya ang mundong gusto niya sa loob ng toreng ito at magiging tagapagligtas nito? Pagkatapos ay sumagot siya na kukunin niya ang kapangyarihan ng Tor at ililigtas ang kanyang sariling mundo. Sa kasalukuyan, nagulat na ang system tungkol sa pagkawasak ng Tor at nagbura ng lahat ng data. Matalim na napalingon si Yuta at nagtanong, ano pa? Guguho na ba talaga ang Tor? Pagkatapos ay tumingin siya sa bida at nagtanong, tanda, anong dapat nilang gawin? Kung mananatili sila rito, mamamatay silang kasama ng Tor. Pagkatapos ay sinabi ni Chengwu na minsan nang sinabi ni Yeshua sa kanya na ang lahat ng Tor sa mundong ito ay hahantong lang din sa isang landas. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito, pero baka kapag narating nila ang dulo ng landas na ito, mahahanap din nila ang Diyosang si Yeshua mismo. Kung gusto niya itong mahanap, kailangan niyang hanapin ang landas na ito. Tinanong siya ni Yuta kung ano ang ibig niyang sabihin sa iisang landas, at bakit ba niya ito sinasabi sa kanila. Napayuko si Chengwu at sinabing naintindihan na niya ang ibig sabihin ng maskuladong lalaki. Naging isa siyang duwag na nalulong sa pagpapanggap bilang bayani para takasan ang katotohanan. Ngunit wala na itong mababago. Sa huli, sumuko na rin siyang makabalik sa sarili niyang mundo. Sa mundong itong walang iba kundi kawalan, wala na siyang dahilan para mabuhay. Siguradong nasa likuran lang niya ang labasan. Kung mag-aalangan siya, maglalaho rin siya. Kailangan na niyang umalis dito bago pa gumuho ang Tor. Mananatili ba siya rito? Pagkatapos ay naglakad paharap ang bida at sinabing, naiintindihan ko. Kahit na isa siyang duwag, may natira pa rin siyang dangal. Hayaan na siyang gawin kung ano sa tingin niya ang tama. Kapag nahanap at napatay niya ang babaeng iyon, maaari niyang ituring na naipaghiganti na rin ang sinapit nito. Naglakad siyang paharap, at gulat na tinawag siya ni Yuta at isinigaw, iiwan na lang ba talaga nila siya rito? Pwede siyang sumama sa kanila para tulungan silang hanapin si Yeshua. Bilang tugon, sinabihan niya itong manahimik, mangmang na bata. Lumingon siya ng bahagya at idinagdag, namatay ang lalaking iyan sa isang madugong labanan. Hinayaan na niya itong pumili ng lugar ng kanyang kamatayan sa halip na basta na lang siyang patayin. Ano pa ba yon kundi awa? Pagkasabi nito, naglakad siya patungo sa siwang na lumitaw sa paligid, at nagulat si Yuta. Ano? Lumingon siya at nagsabing, pero at sumigaw si Nova, wala ng oras. Bilisan mo. Kaunti na lang at guguho na ang Tor.
Naggalit ang kanyang mga ngipin at sumagot na alam niya, pero tao rin siya. Pagkasabi nito, tumakbo siya papalapit sa player at binuhat ito sa kanyang likuran. Sinabi niyang hindi niya ito pwedeng iwan dito. Gulat niya itong tinawag at nagtanong si Chang Woo kung ano ang ginagawa niya. Wala nang natira sa kanya, walang lakas, walang layunin, wala. Kahit pa makaalis siya sa toreng ito, wala na siyang dahilan para mabuhay. Tumingin sa kanya si Yuta at sumigaw, kahit na wala pa siyang dahilan ngayon, siguradong makakahanap din siya pagdating ng panahon, kaya huwag lang sana niyang itapon ang kanyang buhay. Nanatiling tahimik si Chang Woo bilang tugon at pagkatapos ay nagtanong kung ano ang pangalan niya. Sumagot siya, buwisit. Seryoso ba siyang tinatanong yan sa kanya ngayon? Kim Yuta, ang tanga mo talaga. Kontento na ba siya? Sinabi ni Chang Woo ang pangalan niya at napansing medyo kakaiba ito. Nagulat siya. Ano? Gusto niyang makipaglaban? At ano naman ang pangalan niya, nagmamarunong? Sumagot siya, Chang Woo. Sinabi ni Yuta na hindi rin naman ganoon kaganda ang pangalang iyon. Tapos sinabi ni Chang Woo na may isa siyang huling hiling. Iniabot niya sa kanya ang isang umiilaw na bagay at sinabing, pakiusap, gamitin mo ng tama ang kapangyarihang ito. Sumigaw siya sa gulat. Ano to? Kailangan niya itong kunin mula sa kanya. Sino bang may sabing gusto niya niyan? Sumagot siya na hindi rin naman siya makakaalis sa sistema kung wala ang kapangyarihang ito. Hindi niya magagawang mapanatili ang kanyang katawan. Nagsimula siyang maglaho at idinagdag na kailangan niyang makabalik sa kanyang mundo. Hawak ni Yuta ang bagay sa kanyang kamay at sinubukang tawagin ang manlalaro, pero nagbigay ng babala ang sistema. Tuluyan ng babagsak ang Tor sa loob ng isang segundo. Binubura na ang lahat ng datos. Tuluyan ng nawasak ang tower number 312. Samantala, si Yeshua, habang nakatingin sa bintanang lumitaw sa harap ng sistema, ay ngumiti at sinabing may nawasak siyang isang Tor. Kailangan pa niyang mas galingan. Isang manlalarong walang stats. Iniulat ng bintana ng sistema na nabura na ang lahat ng datos sa loob ng Tor. Sinabi ni Yuta na tuluyan na nga itong naglaho. Nagtataka siya, hindi ba sana niya ito na iligtas mula pa sa simula? Mawasak din kaya kahit paano ang stat window. Inisip niyang kung nawasak ito, maglalaho rin kasama nito ang pisikal na katawan ng manlalaro. Kung ganoon, dapat namatay na siya. Kaya bakit buhay pa rin siya? Nananatili pa rin ba sa loob niya ang kapangyarihan ng sistema? Nagtanong ang NC, bakit napakatahimik niya, pare? Kanina pa siyang mukhang seryoso. Dahil ba yon sa lalaking yon? Tumawa siya ng mahina at sinabing, aba, lumalabas na mabuti naman pala siyang tao. Nagtanong si Yuta, ano naman ngayon? Sisermunan na naman ba niya siya? Puro pait lang ang nararamdaman niya dahil sa lalaking yon. Siguradong isa siyang kontrabida, pero hindi niya maalis ang nararamdamang awa. Ibinigay niya rin sa kanya to. Sinabi niyang gamitin ito sa kabutihan at bumalik sa mundo niya. Hindi niya alam kung anong klaseng kapangyarihan ito, pero sa ngayon, ibibigay niya ito sa kanya, pare. Mukhang ito ang pinakamagandang solusyon sa ngayon. Tiningnan ni Asura ang artifact at nag-iisip na sinabi, nararamdaman niya ang Chai ng isinumpang babaeng yon mula rito. Siguro sa kapangyarihang ito, mabubuksan niya ang kanyang dantian. Nagtanong si Yuta, talaga? Kung ganoon, mababawi na niya ang buo niyang kapangyarihan. Inutusan siya ng NC na huwag masyadong umasa. Maibabalik lang nito ang napakaliit na bahagi. Ang enerhiya sa bagay na ito ay katulad niya ng sa babaeng yon, pero malayo ito sa malakas na Chai na ginamit niya para selyuhan ang kanyang dantian. Nagsalita si Yuta dahil gusto niyang magtanong, ano ba talaga ito? Napakalakas na niya kahit na wala pang dantian. Sumagot si Asura, gumagamit na lang siya ngayon ng external arts. Sa madaling salita, isa itong puro at walang pigil na pisikal na lakas. Nagtanong si Yuta, kaya pala puro pisikal na lakas ang gamit niya sa pakikipaglaban sa buong panahong ito. Sinabi ni Nova, siguradong isa siyang halimaw. Sinabi ni Asura, at kung maibabalik niya ang dantian niya, makakagamit na siya ng internal arts. Nangangailangan ang mga ito ng kapangyarihan ng Chai na dumadaloy sa katawan para makapagpalabas ng lakas na higit pa sa external arts. Muling nagtanong si Yuta, internal arts. Isa ba itong klaseng magic skill o ano? Naisip niya, kung titingnan sa ganoong paraan, napakalakas na ng matandang ito kahit walang stat window. Kapangyarihang may kakayahang wasakin ang isang buong Tor. Kung may stat siya, gaano kaya kataas ang mga ito? Nagtanong si Nova kay Yuta. Ano ang iniisip niya? Sumagot siya, naiisip lang niya kung ano ang magiging itsura ng lakas nito kung isasalin ito sa stats. Binatukan siya ng NC at nagtanong, nakakapit pa rin ba siya sa mga bintana at numerong yan? Lumingon si Yuta at sinabing, ang talas naman ng pandinig niya. Kung gayon, ano ba ang kapangyarihang palagi niyang sinasabi? Sumagot si Asura, anong kalokohan yan? Ang tunay na lakas ay resulta ng dugo, pawis, at luhang ibinuhos habang nagsasanay at naghihirap. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at inutusan ang lahat na makinig ng mabuti. Para makamit ang ganoong kapangyarihan, nagbitiw siya ng 1,000 suntok araw-araw. Gayunpaman, kung may ibang gumawa rin nito, mapapahina ba siya nito? Hindi. Kahit gaano pa karaming suntok ang bitiwan niya, nakadepende ang lahat sa damdaming inilalagay niya rito. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at sinabing, sa madaling salita, ito ay tungkol sa pagbibigay ng lahat ng makakaya niya para makuha ang gusto niya,
at ang iba pa ay makakamit niya na lang sa proseso. Itinutok niya ang kanyang suntok paharap na nagwasak ng daanan sa kabubatan. Nanlaki ang mga mata ni Yuta at Nova sa gulat at natigilan sila. Nagtanong si Asura, naintindihan ba niya? Kahit ano paman, ang tunay na problema ay kung paano gamitin ang kapangyarihang ito. Sumigaw si Yuta para itong isang bangungot. Wala akong maintindihan. Mewol, ano ba ang tumatakbo sa isip niya? Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong si Asura, ngayon din ba lang niya ito nakita? Muling nagtanong si Yuta, ano? Dahil sa isang tao. Nawasak ang stats niya bago pa man niya makayanan ng Thor. Sumagot si Asura, naiintindihan ko. Lumingon siya at nagtanong, alam kaya ng lalaking yon ang tungkol dito? Napatingin si Yuta sa kanya nang may gulat, at nagtanong ang NC, habol din ba niya ang kapangyarihang ito? Hayaan mo siyang magpakita. Isang halimaw ang lumitaw sa harapan nila, at sumigaw si Yuta, ano ba naman to? Ito ba ang halimaw mula sa Thor? Pero walang lumalabas na masamang aura mula rito. Sino ba siya? Iniwasik ng halimaw ang kanyang palakol, at tumawa ng malakas si Asura. Sumigaw siya, sige. Didiretso na sila sa punto. Hayaan siyang umatake. Sumugod ang halimaw para umatake at iniwasik ang kanyang espada, at naghanda si Asura para rito. Hinampas niya ang kalaban na nagsabing istilong palakol. Hinampas niya ang lupa at gumamit ng pagdurog ng lupa. Lumitaw ang mga patak ng dugo sa lupa nang hawakan ni MC ang palakol gamit ang kanyang kamay. Sabi niya, napakatibay ng kanyang tindig. Tinignan siya ng halimaw, at sinabi ni Asura, subalit, sumugod siya para umatake at sinabing, hindi ito sapat para hamunin ang hari. Sinuntok niya ang halimaw at inihampas ito sa lupa. Lumingon si NC at sinabing, kailangan niyang galingan pa. Sabi ng halimaw, hindi niya siya mapapatawad. Hindi mapapatawad. Sumigaw sa takot si Yuta. Ang lalaking ito. Sumimangot ang babaeng nakasuot ng balabal at nagtanong kung bakit nila sinira ang kanyang Thor. Humingi ng paumanhin si Yuta. Talagang sinira nila ang Thor, pero hindi niya sasabihin sa kanila yon. Inis na inutusan siya ng babae na huwag magmamaang-maangan. Nakita niya ng sarili niyang mga mata kung paano nila sinira ang Thor. Ano ang layunin nila? Bakit nila ito ginagawa? Kung hindi dahil sa mga tangang iyon, hindi sana siya nagpapagalagala sa desyertong mundong ito ng buong 2 taon. Kung hindi dahil sa kanila, matagal na sana siyang nasa kanyang mundo. Binatukan siya ni NC at sinabing, napakadaldal ng talunang ito. Tiningnan siya ng may takot ni Yuta at humingi ng tawad. Makalipas ang ilang sandali, humingi ng paumanhin si Kalina. Muntik na niya siyang masaktan nang hindi sinasadya. Talaga, sana mapatawad niya siya. Mahinang tumawa si Yuta at sinabing, ayos lang. Kahit sino naman ay magkakamali sa ganoong sitwasyon. Pakiusap, hayaan siyang bumangon. At gayon paman, sadyang hindi ka panipaniwalang makarating sa tuktok ng Thor na may ganyang mga stats. Kalina, pwede mo bang tingnan ulit ang kanyang stats window? Sumagot siya, ngayon na. Binuksan ni Kalina ang system window at sinabing, heto. Iniulat ng system window na si Kalina ay nasa level 86. Ang kanyang stats ay katumbas ng 1 punto. Naisip ni Yuta na hindi pa rin siya makapaniwala rito. Paano siya nakarating sa tuktok na may ganyang stats? Nag-level up lang siya at hindi man lang ginalaw ang stats niya. Paano naging posible yon? Halimaw din ba siya, katulad ng matandang iyon? Sabi ni Yuta. Kaya sinasabi niyang walang kahit ano sa tuktok ng Thor. Sumagot si Kalina, wala ni isang normal na halimaw ang makita. Sa halip kulang ang stats. Kasama ng mensaheng iyon, nagsimulang maglaho ang Thor. Sabi ni Yuta, nagkaroon ng error dahil hindi sapat ang stats. Ayon sa inisip niya, kagagawan siguro ito ni Yeshua. Nagtanong ulit si Kalina, Yeshua. Sabi ni Yuta, ito ang nilalang na nagbigay sa kanila ng mga stats window na ito at nagpatawag sa kanila rito. Hinahanap nila siya para malaman kung paano makakauwi. Sabi ni Kalina, siya nga pala, anong ginagawa niya riyan? Nakaupo si Inay sa gilid at naglalabas ng mana. Sumagot si Yuta, wala siyang ideya. Nagsimulang umangat sa hangin at umilaw ang artifact nang biglang nagkaroon ng malaking pagsabog. Nagtanong si Yuta, ano yon? Naka-embed ang mga kadena sa katawan ni MC, at naisip ni Yuta ang mga epekto ng paggaling na kumikinang mula sa iisang dantyan lamang. Napahawak siya sa kanyang ulo at inisip ang kanyang ulo. Naisip niya ang pag-atake sa kastilyo. Isang nilalang na may mga galamay ang naghari sa ibabaw ng lungsod, at sumigaw sa takot si Yeshua. Hindi. Napaisip si Yuta kung anong mga alaala ito. Isang pamilyar na mukha. Lumingalinga si Asura at sinabing, sa wakas ay nagsimula ng dumaloy ang kanyang internal na enerhiya, ngunit hindi pa rin ito sapat. Kailangan niya ng higit pang lakas para basagin ang selyo mismo sa dantian. Kaya ba sinasabi niyang dapat niyang gamitin ang kapangyarihang ito para basagin ang selyong inilagay niya sa kanya? Nakakaintriga. Sa tingin niya ay nakahanap na siya ng paraan para maibalik ang kanyang kapangyarihan. Habang ginagamit niya ang enerhiyang ito, unti-unti niyang maibabalik ang kanyang dantyan. Lumingon siya at sinabihan siyang bilisan. Oras na para magtungo sila sa susunod na Thor, bata. Nilapitan siya ni Yuta at sinabi, tanda, ito. Hindi lahat ng Thor ay may kapangyarihan ng isang tagapagmana. Tama, maaaring mayroong lugar na wala nang natira. Isang boses ang umalingaw-ngaw. Hindi, alam niya ang daan.
Lumingon si Yuta at nagtanong, Nova. Siya. Anong nangyari sa kanyang anyo? Sumagot siya, hindi niya alam kung paano nangyari, pero ngayon nararamdaman niya kung saan nakaturo ang mga puwersang bumubuo sa mundong ito. Naglabas siya ng mana paharap at nakiusap na maging gabay nila patungo sa susunod nilang destinasyon kung nasaan ang tagapagmana. Makalipas ang ilang sandali, naglakad si Graydon sa loob ng kastilyo at sinabing, mga madugong Windfield, lupang sakahan na mismong ang Demon King ang nagdisenyo, nangungolekta ng buwanang buwis sa ani para sa pagpapanatili, at nagpaplano ang Dark Mind na magpadala ng isang gold bar kada buwan sa takdang oras. Sandaling nag-isip ang pinuno at tumawang sinasabi, napakahusay. Sa ganitong lagay, malapit na silang umabot ng 1,000,000. Graydon, masyado siyang nagtatrabaho nitong mga nakaraan, kaya hayaan siyang magpahinga. Sinabi ni Graydon, gayunpaman, may kakaibang nangyari. Nagtanong si Belzar, anong ibig mong sabihin? Sumagot si Graydon, habang nagpapatrolya ang isang sundalo sa Eastern Wall, nadiskubre niya roon ang isang mahiwagang grupo. Hindi pa ito kumpirmado, pero base sa sarili niyang hula tungkol sa pagkakakilanlan nila, mukhang may lumitaw na bagong grupo ng mga bayani sa kaharian ng mga demonyo. Nagtanong si Belzar, ganoon ba? Hindi pa rin nagigising sa katotohanan ang mga tangang ito. Kahit na, pabayaan na lang. Hayaan mo silang lumapit, sabi niya. Kahit sino pa sila, hindi niya sila hahayaang makatuntong sa kanyang kastilyo. Iniulat ng system window, kumpirmado na ang stats ng manlalarong si Colin. Tanggap na ang system code. Inililipat sa tower number 8. Gumalaw ang grupo at gulat na nagtanong si Yuta. Kaya makakapasok ka pa rin pala sa tour. Inamin niya, ang pagkakaroon ng statistics sa mundong ito ay mas nagpapadali ng buhay. Sabi ni Asura, nakakaawang bata. Umaasa pa rin ba siya sa asul na bintanang iyon? Wala silang oras para sa walang kwentang daldalan. Kailangan niyang maibalik ang kanyang dantian sa lalong madaling panahon. Kaya bata, nasaan na ang tinatawag na tagapagmana? Itinuro ni Nova ang kastilyo at sinabing, nanggagaling doon ang kapangyarihan ng tagapagmana. Nang sandaling iyon, sumigaw ang lalaki. Nabigo na naman niya ang Demon King. Hero Evan, gaano katagal pa ba ang hihintayin hanggang sa tuluyan na niyang matalo ang Demon King? Sumagot si Evan, malapit na sila, ngunit sa huling sandali, biglang nasira ang kanyang kagamitan. Naiintindihan ba niya? Kung naibili lang niya siya ng mas magandang kagamitan, paniguradong nagtagumpay siya. Muling nagtanong ang lalaki, kagamitan. Ilang buwan pa lang ang nakalipas, ibinigay na nila sa kanya ang pinakamaganda nilang kagamitan, hindi ba? Tumawa si Evan at sumagot, totoo yan. Pero hindi niya estilo ang mga armas na yon. Naiintindihan ba niya? Naisip niya ang itsura ng isang babae at nagtanong, at habang pinag-uusapan natin ito, paano kaya kung kumuha tayo ng mga bagong banal na dalaga? Pakiramdam niya ay humina ng husto ang kanyang banal na kapangyarihan kamakailan. Naiinis na sinabi ng lalaki, walang hiya. Evan James, hindi na siya ang bayani ng kanilang kaharian. Pinapalayas na siya sa kahariang ito habang buhay. Tiningnan ni Evan ang mga espadang nakatutok sa kanya at tumawa. Sabi niya, anong pinagsasasabi niya? Sabi niya, iba na ngayon. Mayroon siyang handang lihim na sandata. Sumigaw ang lalaki. Akala ba niya ay hindi niya alam kung paano niya ginamit ang kaba ng bayan para mabuhay sa luho gamit ang palusot na paghahanap sa Demon King? Kung hindi siya alis ng kusa, ipag-uutos niya ang pagbitay sa kanya agad-agad. Itinaas ni Evan ang kanyang kamay at nagtanong, hindi ba sobra na ito? Napakadami na niyang nagawa para sa kahariang ito. Nang sandaling iyon, nasira ang pader papunta sa bulwagan, at gulat na napasigaw ang mga kabalyero. Anong kabaliwan ito? Ano bang nangyayari? Hindi maaari. Tumigil si NC sa harapan nila, at sumigaw ang mga kabalyero, inaatake ba sila ng hukbo ng Demon King? Ginoo, siya yon. Naglabas ng mana si Asura at sumigaw, kung ayaw nilang mamatay, ibigay agad sa kanya ang kapangyarihan nila. Nagtanong ang kabalyero, alam ba niya kung nasaan siya para gumawa ng ganitong gulo? Hulihin agad ang lalaking ito. Ang paglapastangan sa maharlikang palasyo ay may parusang kamatayan agad-agad. Hinampas ni Asura ang mga gwardya at napalipad sila, at gulat na napatingin sa kanya si Evan. Nagtanong ang mga kabalyero, ano yon? Tumilapon ba talaga ang dalawang maharlikang gwardya dahil sa isang tira? Sino ba ang lalaking ito? Ngumisi si Evan at sumigaw, kung titingnan, kamahalan, ito na ang mga lihim na sandatang sinasabi mo, at hindi lang sila basta-bastang malalakas na lalaki. Ang bawat isa sa kanila ay mas malakas pa sa isang pangkaraniwang rank na mersenaryo. Kasama ang mga lalaking ito sa tabi niya, siguradong matatalo niya ang Demon King na si Belzar. Inis na nagtanong si Asura. Ano? Makalipas ang ilang sandali, tumama si Evan sa pader, at inis na nagtanong si NC, anong klaseng murang palabas yon? Humingi ng tawad si Evan. Sila ba ay mga baguhan o mga tagapagmana? Sumagot si Yuta, sila. Niyakap siya ni Evan at sinabing, ayos lang yan. Hindi naman ganoon kahalaga yon. Sa pagkakaintindi niya, naparito sila para sa kapangyarihan ng tagapagmana. Tama, kung gayon ay nasa tamang lugar sila. Nag-alok siyang sumama sa kanya para patayin ang Demon King. Inutusan siya ni Asura na itigil ang pagsasalita ng walang kwenta. Hihilahin na lang niya ng pilit ang kapangyarihang iyon mula mismo sa katawan niya.
Nagtanong si Evan, ganoon ba? Kung gayoy hayaan siyang subukan. Kung kumpiyansa siyang makukuha niya ang kapangyarihan ng tagapagmana nang hindi ito nasisira, tanong ni Asura. Kung ano ang tinanong ni Evan, hindi niya alam. Kung susubukan niyang kumuha ng kapangyarihan ng ibang tagapagmana, masisira ito. Pero kung sasama siya sa misyong patayin ang Demon King kasama siya, ibibigay niya ng patas ang kanyang kapangyarihan sa kanya. Maingat siyang tiningnan ni Yuta, at sinabi ni Asura, tama na. Hindi siya makikipagtulungan sa kanya. Sabi ni Yuta, Ginoo, hayaan muna siyang maghintay sandali. Baka totoo yon. Hindi niya ninakaw ang kapangyarihan ni Li Qiangwu. Kusang ibinigay niya ito sa kanya. Kinipagkamayan siya ni Evan at sinabing, makatwiran siya. Tama, hindi man lang siya nagpakilala. Ikinagagalak kitang makilala. Ang pangalan niya ay Evan. Nagpakilala rin si Yuta at sinabing, pero paano niya nalaman na hindi mo pwedeng kunin ng sapilitan ang kapangyarihan ng tagapagmana? Pinutol siya ni Evan at sinabing sa anumang paraan. Paano naman ang iba? Tiningnan niya si NC at nagtanong, nagkasundo na ba sila? Sumagot si Kalina na hindi talaga siya nagtitiwala sa kanya, pero mukhang wala silang pagpipilian. Ano sa tingin niya? Nakasimangot na sinabi ni Asura na kung susubukan niyang mandaya, babaliin niya ang leeg nito doon din. Tumawa si Evan at sinabing, sige. Kaya, dahil nagkasundo na silang lahat, nag-alok siyang bigyan muna sila ng mga kadamitan. Makalipas ang ilang sandali, nagtanong si Yuta, kaya ito ba ang kaharian ng mga demonyo kung saan nakatira ang kanilang hari? Mas maluwang pala rito kaysa sa inakala niya. Sumigaw si Evan, ang galing. Oras na para patayin ang Demon King. Hinubad ni Asura ang kanyang baluti, at nagtatakang nagtanong si Evan kung anong ginagawa niya. Sumagot si Asura, makakasagabal lang ang mga basahang ito. Sumagot si Evan, teka, ang mahal kaya niyan. Hindi rin ba niya kailangan yan? Sumagot si Kalina, hindi. Gusto niya ito. Sabi ng NC, huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Nasaan ang Demon King? Sumagot si Evan, sa mga mundong tulad nito na may mga bayani, kailangan mo munang makarating sa kastilyo ng Demon King. Nang sandaling iyon, may mga missile na pinakawalan papunta sa kanila at nagtanong si Yuta, ano ang mga yon? Mga missile ba yon? Sumigaw sila, itigil niyo yan. Simula pa lang, puro panlilin lang na yan. Nang sandaling iyon, sinabi ni Belzar, hangal na bayani. Wala siyang natutunang kahit ano. Sa pagkakataong ito, tatapusin na niya siya ng tuluyan. Ang kanyang pinakadakilang obra maestra, ang antihero hybrid, ang pinakabago at armadong absolutong kuta, ang kastilyo ng Demon King. Dudurugin niya siya hanggang sa maging abo, Evan. Pumili siya ng mga target sa system window at nagpaputok ng mga missile. Nagtanong si Yuta, ano ba yung mga yon? Mga missile ba yon? Sinabi niyang maghintay sila. Simula pa lang, puro panlilin lang na yan. Pinakawala ni Evan ang kanyang mana at sumugod ng mabilis. Gumawa siya ng isang harang sa harap ng lahat para salagin ang atake ng missile. Nagulat ang system window, isang universal na bodega ng ibang mundo. Lumingon si Evan at nagtanong, ligtas ba ang lahat? Naisip ni Yuta, nakakamangha ito. Sinalag niya ang lahat ng missile sa isang tira lang. Ang lalaking ito, medyo nakakainis siya, pero ganito ba talaga ang totoong tagapagmana? Nagtisk si Evan at sinabi, ang mga spell. Nagdesisyon na naman ba siyang ibuhos ang lahat mula pa sa simula? Sinabihan sila ni Evan na makinig. Bawat lugar dito sa Demon Realm ay isang dungsyon na ginawa ng Demon King. Ang lava, mga bato, at mga punong nakikita nila, alinman sa mga ito ay maaaring maging ganyang klaseng armas. Hindi sila pwedeng magpabaya. Hindi nila alam kung kailan at saan manggagaling ang susunod na atake. Nang sandaling iyon, nagsimula na naman silang atakihin. Sumigaw si Belzar. Dinala na naman niya ang kanyang mga kasamahan. Ang bayaning si Evan, iniisip ba talaga niyang hahayaan ko siyang maglakad papunta sa kastilyo ko nang walang sagabal? Sumigaw sa inis si Evan. Ang Demon King na si Belzar, hanggang kailan niya balak magtago? Kung tinatawag niya ang sarili niya bilang Demon King, lumabas siya at harapin sila ng magkaharap. Kahit paano siya umiwas at magtago, hinding-hindi siya mapipigilan. Tumawa si Belzar at sinabi, dahil porsigido siya, pagbibigyan ko siya. Kung ganoon, lalabanan niya ang kagustuhan niya ng buong lakas. Gulat siyang tinignan ni Yuta at naisip, status window ba ito? Teka, kaya ba isang manlalaro rin tulad nila ang Demon King na ito? Sumigaw si Belzar, kung ganoon, mga bayani, hayaan silang mag-enjoy sa palabas, isang bagong-bagong dungsyon ng Demon Realm na idinisenyo niya para lang sa kanila. May mga bloke na lumitaw sa paligid nila, at nagulat ang system window, naglo-load ng bagong map data. Isang bagong dungsyon ang naidagdag sa Demon Realm. Ililipat ang mga target sa bagong dungsyon. Pagkaraan ng ilang sandali, tumakbo si Yuta sa pasilyo at sumigaw ng malakas. Sumigaw siya, bakit napakaraming patibong dito? Aksidente niyang nahawakan ang isang laryo. Nang biglang may tumalon mula rito, kahit gaano karaming patibong ang itago niya, sumusobra na ito. Iniwas ni Kalina ang kanyang palakol at hiniwa ang mga bato. Nagtanong siya, ayos lang ba siya? Masayang sumigaw si Yuta. Kalina, ayos lang ba siya? Nagtanong siya, nasaan ang iba? At ano ba itong lugar na ito? Sumagot si Yuta, sa tingin niya isa itong dungsyon na mismong ginawa ng Demon King. Muling nagtanong si Kalina, isang dungsyon?
Sumagot si Yuta. Hindi niya alam kung ano ito. Karaniwan lang ito sa mga laro. Karaniwan ay may magulong disenyo ng maze ang mga dungeon na may mga halimaw at patibong na nakakalat kahit saan. Sumagot si Kalina, naiintindihan ko. Nangyari ang lahat gaya ng sinabi niya. Parang ang isang magulong maze ang lugar na ito. Kahit gaano karaming magkakaibang daan ang subukan nila, bumabalik pa rin sila sa isang lugar. Paano sila makakalabas sa dungeon na ito? Sumagot si Yuta. Una, kailangan nilang hanapin ang master na si Evan. Kung may makakapasok man dito, siya yon. Nang sandaling iyon, inihampas ng NC ang kanyang kamao sa pader na ikinagulat ni Evan. Sumigaw siya, huwag po, Ginoo. Pakiusap, huwag mong sirain ang lahat ng nasa daan. Lalo mo lang pahihirapan ang paghahanap sa labasan. Lumingon si Asura at inutusan siyang huwag subukang mandikta sa kanya. Hangal at maingay na bata. Hahanapin niya ang sarili niyang daan. Sinundan siya ng tingin ni Evan at sinabi, sige, hayaan siyang gawin ang gusto niya. Kahit gibain pa niya ang lahat ng pader dito. Babalik at babalik pa rin siya sa pinagsimulan niya. Pero seryoso, talagang naghanda si Belzar sa pagkakataong ito. Tumingin siya sa kompas at sinabing, kahit gamit itong tracker, hindi niya talaga mahanap ang daan. Isa na naman ba itong kabiguan? Naupo siya sa lapag at sinabi, hindi man lang sila makalapit sa kastilyo ng Demon King, lalo pa ang talunin siya. Kung ganito ng ganito, hindi na siya makakabalik sa kaharian. Tinanong ni Nova si Evan, bakit wala siyang sinabi? Tungkol sa pagkakaroon ng iba pang tagapagmana bukod sa kanya sa toring ito. Nagtatakang tumingin sa kanya si Evan at sinabing hindi niya alam ang sinasabi nito. Sinabihan siya ni Nova na huwag magmamaang-maangan. Ang Demon King na si Belzar ay malinaw na isang player na tulad niya. Naramdaman niya ang parehong kapangyarihan ng tagapagmana sa kanya. Sabi ni Evan, nakakatawa siya. May dalawang tagapagmana sa toreng ito. Nang matanggap niya ang kapangyarihang ito, may isa pang player na nakatayo kasama niya sa pinakamataas na palapag. Gulat na nagtanong si Nova, ang isa pang player na tinutukoy niya ay si Belzar. Sumagot si Evan. Akala nila ay sabay nilang napasa ang Thor, pero mukhang iba ang inisip ng Diyosang si Yeshua. Dahil dito, nahati sa dalawa ang kapangyarihan ng tagapagmana, at napunta sila sa magkabilang panig. Ang isa ay sa mundo ng mga tao sa ibabaw, at ang isa naman ay sa kaharian ng mga demonyo kung saan nakatira ang mga halimaw. Sabi ni Nova, doon na niya sinabing ibibigay niya sa kanila ang kapangyarihan niya bilang tagapagmana. Pinutol ni Evan ang sasabihin niya at sinabing hindi siya nagsisinungaling. Hindi rin naman makukuha ang hindi kumpletong kapangyarihan. At mas mahalaga, wala siyang interes na maging tagapagmana ng toreng ito. Ang tanging gusto lang niya ay tuluyang mapuksa ang Demon King na si Belzar. Nanlaki ang mga mata ni Nova sa gulat, at tumawa si Evan habang sinasabing nagdadaldal siya ng mga walang kwentang bagay. Hindi na kailangang dibdibin yon. Kahit ano paman, kailangan nilang bumalik sa paghahanap ng labasan sa dungeon na ito. At nang sandaling iyon, giniba ni Asura ang pader at lumabas papunta sa kanila, at sinabi ni Evan, naiintindihan niya. Hindi talaga siya nakikinig. Siya na mismo ang nagsabi nito. Palagi silang bumabalik kung saan sila nagsimula. Kung gusto nilang makalabas sa dungeon na ito, kailangan muna nilang alamin kung nasaan sila. Pinutol siya ng NC at sinabing, tumigil ka kakasalita. Sumunod na lang siya sa kanya. Ang daldal. Nahanap na niya ang labasan. Gulat na napatingin sa kanya si Evan at nagtanong, ano? Nang sandaling iyon, sinabi ni Graydon, nakalabas ang bayani sa labirin. Mukhang kailangan niya itong ayusin ng mag-isa. Sabi ni Yuta nang malalim ang iniisip, bumalik na naman sila sa estatwang iyon. Mukhang ibinabalik sila ng dungeon na ito sa simula kapag mali ang napili nilang daan. Kung ganon, paano sila makakalabas dito? Pakiramdam nila ay nasubukan na nila ang lahat ng posibleng daan. Kahit gaano karaming marka ang iwan nila sa mga pader, naglalaho ang mga yon kapag bumabalik sila, kaya wala rin itong silbi. Pinutol siya ni Kalina at sinabing, Yuta, hindi ba niya naisip na may mali sa estatwa? Ganito ba talaga ito kaliit dati? Napasigaw si Yuta. Tama siya. Mukha nga itong lumiit at medyo kakaiba ang hugis nito. Nanlaki ang kanyang mga mata at siya ay huminto. Naisip niya, isa itong dungeon. Talaga? Sabi ni Yuta. Naisip niyang naiintindihan na niya. Miss Kalina. Maingat siyang tumingin sa kanya at nakiusap si Yuta na magtiwala sa kanya kahit minsan lang. Nagmungkahi siyang subukang bumalik kung saan sila nanggaling. Nagtatakang tanong ni Kalina. Ano bang pinagsasasabi niya? Bumalik kung saan sila nanggaling. Ano bang silbi ng pagbalik sa inyong pinanggalingan? Tumawa si Yuta at sinabing huwag masyadong maging seryoso. Hindi ba mas mabuting may gawin kaysa patuloy na maglakad ng walang patutunguhan? Sumagot si Kalina. CJ, naiintindihan niya. Sa ganitong sitwasyon, dapat nilang gawin ang lahat ng posibleng paraan para makalabas. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong si Kalina, Yuta, anong nangyayari dito? Lumingalinga siya at nagtanong, imbes na makalabas, bumalik na naman sila sa lugar na ito. Masayang ngumiti si Yuta at inisip na tama nga siya. Nangyari ang lahat ayon sa inisip niya. Sumagot siya, hindi. Hindi ganon yun. Mukha mang isa lang ang lugar na ito, pero ang totoo ay umusad sila ng isang hakbang. Miss Kalina, subukan mong tumingin doon. Lumingon si Kalina at napasigaw sa gulat. Iyon na.
Nakasindi na ba ang mga sulo? Sumagot si Yuta hanggang sa masindihan ang lahat ng ito. Patuloy nilang hahanapin ang mga kakaibang bagay sa dungsyon na ito. Nagtanong si Kalina, ano? Pinasandali niya siya at hiniling na ipaliwanag ng maayos ang lahat. Ano ba talaga ang ibig niyang sabihin sa mga kakaibang bagay? Sumagot si Yuta, sa madaling salita, may nabago sa dungsyon kumpara sa karaniwang anyo nito. Halimbawa, maaaring biglang lumitaw ang mga patibong na wala naman roon dati, o kaya ay maaaring mag-iba ang estruktura ng dungsyon sa isang banda. Ang lahat ng ito ay isang anomalyang itinuturing. Napakasimple ng mga patakaran. Kapag walang mga kakaibang bagay, usad sila. Kapag may napansin silang kakaiba, babalik agad sila. At hanggang sa masindihan ang lahat ng mga sulong iyon, kailangan lang nilang ulit-ulitin ito. Muling nagtanong si Kalina, talaga. Hindi niya masyadong maintindihan kung ano ang sinasabi niya, pero ibig sabihin ba nito ay makakalabas na sila? Tumawa si Yuta at sinabing, pakiusap, huwag na siyang mag-alala. Marami na siyang nalarong ganitong klaseng laro, kaya magtiwala na lang at sumunod sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, may lumitaw na daanan sa harapan nila at masayang napasigaw si Yuta. Sa wakas ay nagbukas na ang daan. Sabi ni Kalina, hindi siya makapaniwala. Paano niya nasagot ang palaisipang ito? Sumagot si Yuta, sinabi na niya madali lang para sa kanya ang mga ganitong laro. Kailangan niyang subukan ang bawat bagong laro. Ganoon talaga ang estilo niya. Nang una niyang makitang lumiit ang estatwa, naintindihan niya kaagad ang panlilinlang. Umiti si Kalina at sinabing, gayunpaman, salamat sa kanya at nakayanan nila ito, Yuta. Nagmungkahi siyang bumaba na sila agad at hanapin ang iba pa nilang mga kasama. Makalipas ang ilang sandali, bumaba sila sa pabilog na hagdanan at sinabi ni Yuta, ito na ang lugar. Nagtanong si Kalina, nasaan na sila ngayon? Nasaan na kaya ang Panginoon at si Evan? Biglang sumulpot si Graydon sa likuran ni Yuta at takot na sinabi ni Kalina sa kanya na mag-ingat. Iniumang niya ang kanyang palakol paharap at nilapitan siya ni Graydon at sinabi, nakarating na sila rito, ang mga kasama ng bayani. Para makalabas sa labirintong ito na ginawa mismo ng mahal na Demon King, siguradong may angkin silang husay. Gayunpaman, hanggat buhay siya, sinimulang iswing ni Yuta ang kanyang espada, at lumingon si Graydon at sinabing, hinding-hindi nila mararating ang mahal na Demon King. Inatake si Yuta at naisip ang kanyang mga galaw. Hindi siya makasabay sa kanya. Iwinasiwas ni Kalina ang kanyang sandata at sinubukang atakihin si Graydon, pero mabilis itong nakaiwas. Hinugot niya ang kanyang espada at nagsimulang umatake ng mabilis. Iwinasiwas ni Kalina ang kanyang palakol, pero pumunta si Graydon sa likuran niya. Naramdaman niya ang presensya nito at biglang lumingon. Naisip niya, kailan pa siya? Mabilis na iwinasiwas ni Graydon ang kanyang espada at nagsimulang gumalaw ng parot parito. Lumitaw ang mga hiwa sa katawan ni Kalina at naisip niya, buwisit. Umaatake siya sa lahat ng direksyon. Para mahuli ang tangang ito, wala na ba talagang ibang paraan kundi ang gamitin ang metodong yon? Tumigil si Graydon at sinabing, malakas siya, pero masyadong mabagal ang mga atake niya. Sa ganyang kabigat na sandata, hinding-hindi niya siya matatalo. Hindi pa siya nakakatapos sa pagsasalita nang mabasag ang kanyang salamin. Nagtanong si Kalina, talaga bang mabagal sila? Inireport ng system window ang pagsumon ng nakarehistrong equipment. Naglabas siya ng machine gun at sinabihan siyang subukang iwasan ito. Nanlaki ang mga mata ni Yuta sa gulat, nagtataka kung bigla na lang bang nagbago ang sandata ni Kalina. Nakuha niya. Ginagamit niya ang inventory window para magpalit ng sandata sa gitna ng labanan. Pero kahit iba pa ang uri nito, hindi ganun kadaling talunin ang boss na ito. Nagsimulang pagbabarilin ni Kalina si Graydon, pero mabilis itong nakaiwas. Kumuha ng granada si Kalina at inihagis ito sa direksyon niya. Hiniwa niya ito at nanlaki ang mga mata sa gulat. Akala niya isa itong smoke bomb. Ginagamit niya ba talaga yon para harangan ang paningin niya simula pa lang? Hinugot ni Kalina ang kanyang espada sa kaluban nito, at inanusyo ng system window, sinusumon ang nakarehistrong equipment, pinapalitan ang equipment patungo sa isang quarterstaff. Sinubukan niyang hampasin si Graydon, pero mabilis nitong nasangga ang atake. Tiningnan niya ang quarterstaff at pagkatapos ay napaatras. Naisip ni Yuta sa gulat, imposible yan. Ilang sandata ang ginagamit niya sa iisang laban. Kumpara sa kanyang husay at kakayahan sa pakikipaglaban, parang walang halaga ang stats ng isang first level. Tumawa si Graydon at sinabing ngayon lang siya nakakita ng ganitong player. Hindi lang siya nagpapalit ng sandata sa gitna ng labanan, kundi nagagawa rin niyang gamitin ang iba't ibang uri nito ng madali. Naglabas siya ng dark mana at sinabing, gayunpaman, mga nakakaawang panlilinlang lang ang mga ito. Hindi pa nga niya nagagamit ang 0% ng sinaunang demonic power na nakaselyo sa espadang ito. Kapag pinakawalan na niya ang tunay na kapangyarihan nito, mawawalan ng saysay ang mga munting panlilinlang niya. Sa sandaling iyon, lumitaw si Asura sa bulwagan at bumagsak sa kanya. Nagtatakang tiningnan niya si Graydon na nakahandusay sa sahig at nagtanong, sino ba talaga to? Makalipas ang ilang sandali, nagtanong si Yuta, ano? Binasag niya ang sahig para lang makapunta rito. Hindi siya makapaniwala na nakatakas sila sa dungeon gamit ang ganoong katangang paraan, pero ganyan talaga si Tanda.
Tumawa si Evan at sinabing hindi rin siya makapaniwala nang marinig niya ang ideyang yon. Bigla na lang siyang nagsimulang manira ng mga pader at pagkatapos ay sinabing nakahanap siya ng daan. Akala niya ay malakas lang si Tanda pero mas magaling pala siya kaysa sa inaakala niya. Hindi sang-ayon na tiningnan siya ni Asura at sinabing tama na ang daldal. Siya nga pala, sino ba ang lalaking to? Ano ang kinalaman niya sa Demon King? Sumagot si Evan, si Graydon yan, ang mayordomo ng Demon King na si Belzar. Siya talaga ang ikalawa sa kapangyarihan sa mundo ng mga demonyo. Sa tuwing susubukan nilang salakayin ang lugar na ito, lumalabas siya bilang boss ng mga dungsyon na ginagawa ni Belzar para pigilan siya at ang mga kasamahan niya patungo sa kastilyo. Lalo na kapag pumasok na siya sa second phase, nagiging napakahirap talaga nito. Ang pagsira sa kanyang mga plano gamit ang karaniwang diskarte ay halos imposible kaya napakaswerte nila. Dinurog siya at pinatumba ng matandang halimaw na yon bago pa man magsimula sana ang second phase. Kahit na hindi siya nakapasok doon, nakasabay naman silang dalawa ng maayos laban kay Graydon. Magagaling din talaga sila, di ba? Sumagot si Yuta, hindi naman sa ganun. Si Kalina ang gumawa ng lahat. Nanonood lang siya mula sa likod. Kaya ngayon ay tuluyan nang na-clear ang dungeon. Di ba? Dahil natalo na nila ang boss, kailangan na nilang mabilis na mahanap ang exit. Kung na-clear na ang dungeon, dapat may lumitaw na pinto sa malapit. Nagtanong si Kalina ang exit. Ang ibig ba niyang sabihin ay yon? Tumingin si Yuta sa gilid at sinabi niyang bukas na ang pinto na nakasara lang kanina. Sinabi ni Yuta, tumpak. Kung ganon ay kailangan nilang dumaan sa exit. Iminungkahi ni Evan na panatilihin ang momentum na ito at papabagsakin nila ang Demon King. Sumimangot si Asura at sinabing, siya, isang walang kwentang bayani, hanggang kailan pa ba niya kailangang ulitin ang kalokohang ito? Ang tangang Demon King na yon, kailan ba nila siya makikita? Sinabihan siya ni Evan na kumalma lang. Malapit na sila roon. Hayaan siyang magtiis ng kaunti pa. Kung makapasa sila sa susunod na stage, malamang makikita na nila ang totoong Demon King. Kaya kailangan nilang maghintay ng kaunti pa. Sumagot si Yuta, sige. Pero, Evan, paano niya nalaman na makikilala nila siya pagkatapos ng susunod na stage? Hindi ba't natigil siya sa stage ni Graydon? Nagtanong si Evan. Hindi ba halata? Kadalasan, pagkatapos ng intermediate boss, may pahinga bago ang final na boss. Tinapik niya ang likod ni Yuta at sinabing, baka hindi mo masabi sa itsura niya, pero isa siyang mahusay na gamer. Basic lang yan. Kung ganon, tara na. Baka sakaling may mga natira pang patibong, titingin muna siya sa paligid at susunod na lang sa kanila. Mauna na muna kayo. Tinignan siya ng mabuti ni Yuta at sinabing, naiintindihan niya. Kaya mauuna na silang pumunta sa susunod na palapag. Baka mapanganib doon, kaya sumunod siya kaagad, Evan. Pinanood sila ni Evan na umalis, tapos ay mumisi at sinabing, oras na para tapusin to. Nilapitan niya si Graydon at gumamit ng otherworldly warehouse storage. Inilipat niya si Graydon at sinabing, ito na ba ang pang-70 tanga na gumagawa nito? Belzar, kailangan niyang mas galingan pa. Makalipas ang ilang sandali, sa isa-aloof floor ng kastilyo ng Demon King, nagtanong si Nova kung nasa loob na ba talaga sila ng kastilyo. Sabi ni Yuta, mas mabilis silang nakarating dito kaysa sa inasahan niya. Kung makakapasok sila sa kastilyo, matatalo nila ang Demon King ng walang kahirap-hirap. Bukod pa rito, gaano man siya kalakas, may laban ba talaga siya sa halimaw na matandang ito? Isang suntok lang niya ay sapat na para wasakin ang Demon King. Sabi ni Evan, napakalakas na talaga niya, pero huwag kang magpakampante, Yuta. Mukha man itong ordinaryong kastilyo, pero isa pala itong malaking dungsyon na mismong si Belzar ang gumawa. Tinanong ni Yuta kung isang malaking dungsyon ba ang lugar na ito. Kung ganoon niya, nakapagtataka na wala pang lumilitaw na mga halimaw. Kailangan ba talaga nilang maghanap ulit ng mga anomalya tulad sa nakaraang dungyon? Sa sandaling iyon, isang anino ang lumitaw sa harapan nila, at hinawakan ni Yuta ang puluhan ng kanyang espada at sumigaw, ano to? Ano ito? Halimaw ba to na ipinatawag ng Demon King? Hindi. Teka, hindi ito halimaw. Mas mukha itong dumidata. Biglang umalingaw ang malakas na tawa at sigaw, nakarating din kayo rito, mga bayani. Kaya ba hindi sapat ang tapat niyang tauhan na si Graydon para pigilan sila? Sabi ni Belzar, pues, hindi na ito magiging ganoon kadali ngayon. Tapos na niyang kolektahin ang data nila. Makinig sila, mga bayani. Isang matangkad na nilalang ang lumitaw sa harap nila, at sumigaw si Belzar. Kinopya niya ang mga pinakamalakas nilang katangian para likhain ang pinakamahusay na obra maestra. Gulat na tumingin si Yuta sa halimaw at nagtanong, ano? Kumunot ang noo ng NC at nagtanong, sino ba ang lapastangan na yan? Paano siya nangahas na gamitin ang mukha niya? Inisip ni Yuta, anong nangyayari rito? Saan nanggaling ang dalawang halimaw na matanda? Posible ba talagang gawin ito gamit lang ang data replication? Humakbang pasulong si Asura at nang uuyam na sinabi, nakakatawa. Isang manika ang sinusubukang gayahin ng hari. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ng halimaw at nagtanong, pero akala ba talaga niya ay makakasabay siya sa kanya? Ang isang kahabag-habag na manika ay walang laban sa kamao ng hari. Sinuntok ng halimaw ang mukha niya dahilan para tumalsik si Asura sa gilid. Nanlaki ang mga mata ni Yuta sa takot at sinabi ng ese, hindi. Hindi pwedeng ganoon kahina ang suntok niya.
Iwinasiwas niya ang kanyang kamao at sumigaw, kung gagayahin niya siya, mas mabuting ayusin niya ito. Sinubukan niya itong suntukin, pero mabilis na umiwas ang halimaw at ikinuyom ang kamao nito. Sinubukan nitong suntukin si Asura, pero mabilis niya itong nasangga. Sumugod ulit ang halimaw para umatake, at sinubukang dumepensa ng Eze. Inisip ni Yuta, imposible to. Nakakasabay talaga siya sa halimaw na matandang to. Baka imahinasyon niya lang ito, pero parang unti-unting napapaatras ang totoong matanda. Biglang binunot ni Kalina ang kanyang armas at pinaputukan ang halimaw. Lumingon ito at ginamit ang otherworldly warhouse. Tinamaan ito ng bala na ikinagulat ni Kalina. Hinugot ng halimaw ang bala mula sa warhouse at lumipad ito papunta sa kanya. Inutusan ni Asura ang halimaw na huwag tumingin sa iba, ang pangahas na tanga. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamao at inanunsyo ng system window, nagpapatawag ng item mula sa inventory, kagamitang warhammer. Hinigpitan ito ng halimaw at ginamit ang Six Paths Crusher. Sinimulan nitong iwasik ito at takot na nagtanong si Yuta, tanda. Tumawa si Belzar at sinabing, ayan ang naintindihan niya. Napakagandang pagpapakitang gilas. Tama. Sinabi niyang pinagsama-sama niya ang pinakamalalakas nilang abilidad. Kahit magsama-sama pa silang apat, halos wala silang pag-asang manalo. Kaya huwag na nilang sayangin ang lakas nila at lumayas na sila sa demonic realm. Dumura si Evan at sinabing, itong si Belzar, ang daldal talaga. Hindi niya inaasahan na makokopya rin ang kanyang abilidad. Malamang ay hindi lang siya nakaupot walang ginagawa sa buong panahong ito. Inutusan ni Evan ang matanda na bumalik sa katinuan. Hindi pa siya patay. Umaasa ba siya? Tulad ng sabi ng Demon King, mananalo lang sila kung magtutulungan sila. Sabi ni Asura, nakakaintriga. Sinabi niyang, ang lakas ng loob nitong gayahin ang martial arts ng katawang ito. Tumayo siya at sinabing, hindi niya alam kung anong panlilinlang ang ginagamit nito para gayahin yon, pero isa itong nakakabilib na talento. Kung ganoon, ang King of Fists, istilong Asura. Inatasan niya ito na subukan ding kopyahin ang diskarteng ito. Nagpakawala ng mana sa unahan ang NC at ginamit ang Annihilation. Sumugod siya sa halimaw at sinangga ang braso nito. Ang nilalang ay lumikha ng pagtawag sa Holy Sword Asterion. Gulat na nanlaki ang mga mata ni Yuta at naisip niya, ano? Teka, skill niya yan, di ba? Umatake ang halimaw gamit ang Holy Sword Asterion at kinuyom ng NC ang kamao niya at ginamit ang Heavenly Punishment. Mabilis siyang umatake at sinabing, tulad ng inaasahan niya, napakahina nito. Ang internal energy sa kanyang dantian ay napakakunti pa para maglabas ng perpektong puwersa. Sa bagay, para sa isang simpleng manika, sapat na to. Humakbang paharap ang halimaw at nagulat ng error ang system window. May natukoy na critical damage. Na-activate ang final defense system. Sa pilitang maximum mode, pinaliwanag ng nakakasilaw na mana ang bulwagan, at nanlaki sa gulat ang mga mata ni Yuta sa kanaisip, final defense system. Papasok na ba talaga to sa second phase? Tiningnan ni Asura ang halimaw at sinabing, napakakulit na manika. Gusto ba nitong lumaban sa huling pagkakataon bago mamatay? Binalot ng halimaw ang sarili nito ng mana at sumugod sa laban. Nagulat ang system window, nagpapatawag ng item mula sa inventory. Kagamitan, Battle Axe. Estilo ng palakol, Earth Crusher. Tumalo nito sa air at iwinasiwas ito, at kinuyom ng NC ang kamao niya at ginamit ang Destruction. Nadurog-durog ang katawan ng halimaw, at nagulat ang system window, babala. Mahigit 50% ng data ang nasira. Error. Imposible ang data recovery. Hinawakan ni Asura sa ulo ang halimaw at inihampas sa sahig, at nagulat ang system window, error. Error. Naparalisa ang defense system dahil sa isang seryosong error. Tuluyan nang nawawasak ang sistema. Sabi ng AC, tama na ang panggagayang ito. Mawala na sana yan, basurang walang kwenta. Paglipas ng ilang sandali, naupo si Belzar sa kastilyo at tinitigan ang system window. Nag-report ito ng error. May naganap na critical error. Naglaho ang dungeon boss na ipinatawag ng player. Napasimangot si Belzar sa inis at nagtanong, ano bang nangyayari? Anong klaseng nakakabaliw na teknik ito? Hindi lang niya sinira ang istruktura ng dungeon, pinatay rin niya ang defense system. Napatawa siya at sinabing, gaya ng inaasahan, hindi magiging madali ito. Saan kaya niya nakita ang ganyang halimaw? Pero higit pa rito ang inihanda niya para pigilan siya, Evan. Ngayon, sariling mga kamay niya mismo ang wawasak sa mga plano niya. Nang sandaling iyon, sinabi ni Evan na sa wakas ay nakarating din sila. Heto na, ang pasukan patungo sa final stage kung saan naghihintay ang Demon King. Nakikita ba nila? Anong sinabi niya? Sabi niya makakarating din sila agad kung patuloy lang silang susulong. Ngumiti siya at sinabing, syempre, kung wala ang matandang tumapos sa lahat ng halimaw sa isang tira, hindi magiging ganito kabilis ang lahat. Kundi dahil sa kanya, mahihirapan pa tayong makarating dito. Bumukas ang mga pinto, at nagtanong siya, kaya papasok na ba sila? Nag-alok siyang magtulungan at talunin ang Demon King. Teka, anong problema ng lalaking yon? Saan siya biglang naglaho? Pumasok si Evan sa bulwagan at luminalinga, nagtatanong kung iniwan ba talaga ng Demon King ang sarili niyang kastilyo at tumakas.
Nag-report ang system window, babala, may na-detect na hindi otorisadong nanghihimasok sa loob ng kastilyo ng Demon King. Na-activate na ang Intruder Extermination Protocol. Nagbubuga ng poison gas sa lahat ng sektor. Nanlaki ang mga mata ni Yuta sa gulat at inisip niya, poison gas ba to? Sa dinami-rami ng pwedeng gamitin, gumagamit ang Demon King ng poison gas. Lumabas si Belzar suot ang isang gas mask at sinabing, base sa mukha nila, mukhang napaka-epektibo nito. Ano kaya ang lasa ng bago niyang venom gas? Mula nang malanghap nila ang nakalalasong gas na yan, tinuldukan na ang kapalaran nila. Nag-report ang system window na patuloy na tumataas ang konsentrasyon ng nakalalasong gas. Mapanganib. Umakyat na sa 72% ang toxicity level sa loob ng kastilyo. Sumigaw si Evan, Diyos ko. Guys, pigilan nyo ang paghinga nyo. Kapag nalanghap nyo ang gas na yan, tapos na ang lahat. Iniabot ni Belzar ang kamay niya na may potion at sinabing, direkta na niyang ibibigay sa kanila ang mga anti-poison potion na ito. Bago pa siya matapos magsalita, sumugod si Asura at binasag ito. Tumawa si Belzar at sinabing, isa nga siyang halimaw. Kaya pa ba niyang gumalaw ng normal pagkatapos malanghap ang nakalalasong gas na yon, o nagpapanggap lang siyang ayos lang? Nilabas niya ang isang device at sinabing, kung ganun, paano naman to? Itinurok niya ang vaccine sa braso ng Ese. Tinignan ni Asura ang hiringgilya at nagtanong tungkol dito, sabi ni Belzar, siguradong hindi niya ito kakayanin. Mas matindi ito kaysa sa nakaraang lason. Dapat mabulok ang braso niya at lumabas ang mga lamang loob niya. Iwinasiwas ni Asura ang kanyang kamao at binasag ang gas mask sa mukha ng demonyo at tinapon ito. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at sinabing, ang tanga naman. Para sa kanya, wala lang ang lahat ng ito. Ang pisikal na anyo ng katawang ito ay umabot na sa estadong may ganap na imunidad laban sa mga lason. Nag-report ang system window na naputol na ang koneksyon sa kumokontrol na entity. May naganap na critical error sa Intruder Extermination Protocol. Puwersahang nadisable ang protocol. Naglalaho na ang nakalalasong gas. Ininom ni Yuta ang potion at napasigaw. Salamat, Evan. Iniligtas niya sila. Ang galing. Isang tunay na baliw ang Demon King na to. Nagbuga ng poison gas paglitaw pa lang nila. Kung wala siya, Evan, siguro patay na silang dalawa ni Kalina. Tumawa si Evan at sumagot, naku naman. Wala yon. Ibinahagi lang niya ang mga lunas sa kanila. Mabuti na lang at kumuha siya ng maraming mahahalagang gamit baka sakaling kailanganin. Sinabi ni Kalina na masyado siyang nagpabaya. Sana nagdala rin siya ng lunas. Iniligtas niya sila. Evan, maraming salamat sa kanya. Sabi ni Evan hindi na kailangan. Bakit hindi magpasalamat sa matandang lalaki roon? Naging posible ang lahat ng ito dahil sa kanya. Tumawa siya at sinabing alam niyang malakas siya, pero hindi niya inakalang matatapos agad ang lahat ng napakabilis. Sabi ni Yuta, parang speedrun ito ah. Sumimangot si Asura at nagtanong, hindi ba niya nakalimutan ang usapan nila, madaldal? Tinalo na niya ang Demon King na gaya ng gusto niya, at ngayon ibigay na niya sa kanya ang kapangyarihan na to. Ngumisi si Evan at sumagot, syempre, hindi niya nakalimutan. Ano bang akala niya sa kanya? Pagkapindot niya ng quest completion button, matatanggap na niya ang kapangyarihan ng tagapagmana, kaya wag mag-alala. Aba, oras na para tapusin ang nakakapagod na quest na to. Ano? Nag-report ang system window, tumataas ang konsentrasyon ng nakalalasong gas. Tapusin ang quest, yes o no? Kumindat si Evan at sinabing, hindi na siya naniwala na darating pa ang araw na to. Alam ba niya kung gaano karaming hirap ang binuhos niya para matapos ang quest na to? Kailangan niyang maghanap ng mga bagong kasamahan palagi dahil laging binabago ng Demon King ang mechanics ng dungsyon at wag nang pag-usapan ang hirap ng boss fight. Naalala pa lang niya ang butler na yon, binibigyan na siya ng itiri. Muntik na siyang tumanda sa pagsubok na sakupin ang kastilyong yon. Nagtatakang nagtanong si Yuta, Evan. Naiintindihan niyang naging mahirap ito para sa kanya, pero pwede bang pindutin na niya ang end button? Sabi ni Evan, sa kabilang banda, hindi naman ganun kasama yon. Itinuring siyang bayani ng lahat sa nayon. Ang titulong to ang nagbigay daan sa kanya na kumuha ng kahit anong gusto niya mula sa kaban ng hari. Mamahaling gamit, pera, ginamit niya ang kanyang divine power bilang palusot para makasama ang magagandang mga santa. Sobrang saya nun. Kung tatapusin niya ang quest na yon, mawawala ang lahat ng karangyahang yon. At hindi ba nakakahinayang yon? Iminungkahi niyang gawin na lang ito sa ganitong paraan. Dahil nakakalungkot na tapusin ang quest, iminungkahi niyang magsimula na lang ulit sa umpisa. Iniulat ng system window na tumanggi ang tagapagmana na tapusin ang quest. Papasok na ang quest na ritual ng pamana sa ikatlong nakatagong ruta. Marereset ang lahat ng data sa Tor, maliban sa tagapagmana. Natitirang oras, 1 minuto. Humingi ng tawad si Yuta. Ano ba tong pinagsasasabi niya? Pagkatapos ng lahat ng ito, gusto niyang magsimula ulit. Pero bakit? Sinabi ni Evan na naawa siya sa kanila, pero sobrang mahal niya ang pamumuhay sa toreng ito para hayaan lang itong gumuho. Kaya kung maaari, gusto niyang mabuhay ng ganito habang buhay. Gayunpaman, halos imposible yon. Kung hindi matatapos ang quest sa takdang oras, otomatikong mapupunta ang panalo sa Demon King. Kaya nakahanap siya ng paraan para sadyang magdulot ng bug sa quest. Kaya niyang i-reset ang Tor ng paulit-ulit. Malapit na ring maglaho ang data nila.
Tumawa siya at pinasalamatan sila sa lahat. Sobrang pinadali nila ang trabaho niya. Kahit pagkatapos ma-reset ng Thor, hindi niya makakalimutan ang pinaghirapan nila. Isang malaking cube ang lumitaw sa itaas niya at mabilis na bumagsak. Tumalon siya paatras at humarap para makita si Belzar. Sinabi niyang binalaan na niya ito na hindi mangyayari ang gusto nito. Iniulat ng system window na nabago na ang mga detalye ng quest na ritual ng pamana. Hindi na maaaring i-reset ang Thor. Sinabi ni Belzar na naayos na niya ang bug na matagal nitong inabuso.